Ang Kwentong Luha ng Bundok, Bahagi 1. Ako si Ligaya Santos, at sa loob ng 13 taon, naging katuwang ko sa buhay ang batang si Bituin de la Cruz. Hindi ako ang nanay niya, subalit sa puso ko, parang anak ko na rin siya. Noong 6 pa lamang siya, dinala siya sa akin ng kanyang tatay Amado, isang matandang manggagamot na kilala sa buong baryo. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Umuulan ng malakas, at nakita ko ang batang si Bituin na nakaupo sa sulok ng aming kubo. Ang kanyang kaliwang paa ay may kapansanan mula ng ipanganak. Ligaya, sabi ni Tatay Amado noon, ang batang ito ay may kakaibang galing. Kailangan mo siyang gabayan sa tamang landas. Hindi ko noon nauunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit sa mga sumunod na taon, napatunayan ko na ang mga salita niya. Si Bituin ay hindi lamang bata na may kapansanan. Siya ay may kakaibang koneksyon sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngayon, 19 na taong gulang si Bituin, at ang aming pangunahing kabuhayan ay ang pagtitinda ng luya sa palengke. Bawat umaga, bumabangon kami ng maaga para maghanda ng mga luyong ibebenta. Ang kanyang mga daliri ay dalubhasa sa paghiwa at paglilinis ng mga ugat. Kahit may kapansanan siya sa paa, hindi niya ito ginagawang dahilan para hindi magtrabaho. Ate Ligaya, sabi niya sa akin habang naghihiwa ng luya, may narinig akong mga boses kagabi. Ano namang boses iyon, anak? Tanong ko. Bagaman alam ko na ang sagot. Simula pa noong bata siya, nakakarinig si Bituin ng mga tinig na hindi namin marinig. Ang mga espiritu ng kalikasan, ang mga diwata ng bundok, sila ang nakakausap niya. Sinasabi nila na may paparating na panganib, bulong niya. May estranghero raw na darating dito sa aming baryo. Natigil ako sa pagkakaayos ng mga luya. Ang mga salita ni Bituin ay hindi basta-basta lamang imahinasyon. Sa mga nakaraang taon, napatunayan na niya na ang kanyang mga pangarap at mga narinig ay totoo. Kinabukasan, habang nasa palengke kami, dumating nga ang estranghero na binanggit ni Bituin. Lalaking matangkad, maputi ang balat, at may mga matang tila may tinatago. Lumapit siya sa aming tindahan at tinitigan si Bituin ng matagal. Magkano ang luya ninyo? Tanong niya. 30 piso ang 1 kilo, kuya, sagot ni Bituin. Napansin ko na hindi niya hawak ang mga luya. Imbes na kunin ito gamit ang kamay, ginagamit niya ang plastic na supot para sa pagkuha. Kakaiba. Kael ang pangalan ko, pakilala niya. Bago ako dito sa inyong baryo, saan kayo nakatira? May bahid ng pag-aalala sa puso ko. Bakit kaya niya gustong malaman kung saan kami nakatira? Pero si Bituin, na laging mabait sa lahat ng tao, ay nagsabi ng aming address. Malapit lang iyon sa bundok, sabi ni Kael. Sigurado akong magkikita pa tayo. Pagka-uwi namin, hindi ko maalis sa isip ko ang lalaking iyon. May kakaiba sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin kay Bituin. Para bang may hinahanap siya sa kanya. Ate Ligaya! Sabi ni Bituin habang naghahanda ng hapunan. Ang lalaking iyon, may kakaiba sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero parang hindi siya tulad namin. Tumigil siya sa paggupit ng sibuyas. Ang mga espiritu ng bundok ay nagbabala tungkol sa kanya. Kinabahan ako. Sa lahat ng mga tao na kasama ko si Bituin, natuto akong makinig sa kanyang mga sinasabi tungkol sa mga supernatural na bagay. Hindi ako naniniwala noon, pero ang mga pangyayaring naganap sa nakaraan ay nagpatunay na tama siya. Gabi na noong marinig namin ang kakaibang tunog mula sa labas ng aming kubo, parang may malaking hayop na gumagapang sa paligid. Napatingin ako kay Bituin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Aswang, bulong niya. Lumabas ako upang tignan, dala ang ilaw. Walang nakita, pero ramdam ko ang presensya ng isang nilalang na hindi dapat nandoon. Bumalik ako sa loob at makikita ko si Bituin na hawak ang isang maliit na anting-anting, isang regalo ng kanyang ama bago ito namatay. Kailangan nating mag-ingat, Ate Ligaya, sabi niya. Ang mga espiritu ay nagsasabi na ang panganib ay papalapit na. Kinaumagahan, bumalik si Kyle sa aming tindahan. Ngayon ay mas napansin ko ang kanyang kakaibang ugali. Hindi pa rin niya hinahawak ang mga luya at tila naiilang siya kapag malapit sa mga ito. Bituin, sabi niya, pwede ba kitang makausap? Hindi ako komportable sa ideyang makausap niya si Bituin ng mag-isa, kaya sumama ako.
Umupo kami sa ilalim ng malaking balete na puno sa tabi ng palengke. May ipapakita ako sa inyo, sabi ni Kyle. Tiningnan niya ang paligid, siguraduhing walang ibang tao. Pagkatapos binuka niya ang kanyang palad. Sa loob ng kanyang palad ay may maliit na biyak, hindi sugat, kundi parang natural na hugis. Unti-unting lumaki ang biyak at nakita namin na may kasukasong kulay dilaw na lumabas doon. Tikbalang ako, bulong niya. Pero hindi ako tulad ng mga tikbalang na naririnig ninyo sa mga kwento. Hindi ako nakakasakit ng tao. Natulala ako. Ang mga tikbalang ay mga nilalang na kalahati tao, kalahating kabayo. Kilala sila sa paglilito sa mga taong naglalakbay sa bundok. Pero ang lalaking nasa harap namin ay mukhang ordinaryong tao. Bakit mo sinasabi sa amin ito? Tanong ko. Dahil may mas malaking panganib na dumarating, sagot ni Kyle. At kailangan ko kayong protektahan, tumingin siya kay Bituin. Ikaw ay may kakaibang galing, Bituin. Nakikita ko ito, at may mga taong gustong gamitin ang inyong kapangyarihan para sa masama. Sino? Tanong ni Bituin. Hindi ko pa sigurado, pero may naramdaman akong presensya ng mga aswang sa paligid ninyo. At hindi basta-bastang aswang, may naguutos sa kanila. Naging mas matindi ang aking pag-aalala. Kung totoo ang sinasabi ni Kyle, nasa panganib kami. Bakit ka tumutulong sa amin? Tanong ko sa kanya. Dahil nakita ko kung gaano ka mabuti kay Bituin, Ligaya. At nakita ko rin kung gaano siya kabanal. Hindi ko kayang hayaan na masaktan siya. Bumalik kami sa bahay na may mabigat sa loob. Ang revelation ni Kyle ay nagbago sa lahat. Ngayon alam namin na may supernatural na nilalang sa aming paligid, pero hindi namin alam kung mapagkakatiwalaan ba namin siya. Sa gabi habang naghahanda ako ng hapunan, nakita ko si Bituin na nakikipag-usap sa hangin. Kilala ko na ang ginagawa niya. Nakikipag-usap siya sa mga espiritu. Ano ang sinasabi nila? Tanong ko. Sinasabi nila na si Kyle ay nagsasabi ng totoo, sagot niya. Tikbalang nga siya, pero hindi siya masama. Ang mga espiritu ay nagtitiwala sa kanya. Pero may ibang mga nilalang na narito na sa baryo. Mga aswang na may masasamang balak at may mga taong tumulong sa kanila. Napahawak ako sa anting-anting na laging suot ni Bituin. Ito ang tanging alaala niya sa kanyang ama at sa mga nakaraang taon, napansin ko na parang may kapangyarihan ito na nagpoprotekta sa kanya. Ate Ligaya, sabi ni Bituin, kailangan nating maging handa. Ang mga espiritu ay nagsasabi na sa susunod na gabi may mangyayaring masama. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Sa kaibuturan ng gabi, narinig ko ulit ang mga kakaibang tunog sa labas. Ngayon ay mas malinaw na, parang may mga paa ng hayop na tumatakbo sa paligid ng aming kubo. Biglang may kumatok sa aming pinto. Hindi ordinaryong katok, malakas at paulit-ulit. Ligaya, Bituin, sigaw ng boses sa labas. Buksan ninyo ang pinto. Hindi ko nakilala ang boses. Napatingin ako kay Bituin at nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Hindi tayo dapat magbukas, bulong niya. Hindi iyon tao. Ang pagkatok ay tumugtong. Mas malakas na ngayon at parang may mga kuko na kumakamot sa pinto. Sa gitna ng takot namin, biglang may lumitaw na figure sa bintana. Si Kyle. Ginawa niya ang isang hand signal na tumahimik kami. Narinig namin ang mga tunog ng sigawan at away sa labas. May nag-aaway na mga nilalang sa paligid ng aming kubo. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, bumukas ang pinto. Si Kyle ang pumasok, pero ngayon ay iba na ang kanyang itsura. May mga sugat siya sa mukha at kamay, at ang kanyang mga mata ay nagniningas na kulay dilaw. Ligtas na kayo, sabi niya, pero hindi pa tapos ang panganib. Ano ang nangyari sa labas? Tanong ko. Mga aswang, sagot niya. Hinahanap nila si Bituin. May nagsabi sa kanila na may kakaibang kapangyarihan siya. Napatingin ako kay Bituin. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay nagniningas ng mahina sa dilim. Sino ang nagsabi sa kanila? Tanong ko. Hindi ko pa alam, sagot ni Kyle. Pero may taong tumulong sa mga aswang. May taong gusto kayong masaktan. Doon ko nagtanong sa sarili ko, sino sa aming baryo ang may galit sa amin? Sino ang gustong gamitin ang kapangyarihan ni Bituin para sa masama? Habang nag-iisip ako, napansin ko na si Kyle ay hindi pa rin hinahawak ang mga luya na nasa mesa namin. Kahit ngayon, pagkatapos niya kaming iligtas, ay umiiwas pa rin siya sa mga ito. Kyle, sabi ko, bakit hindi ka hinahawak ang mga luya? Ngumiti siya ng malungkot. Isa yon sa mga weakness ko bilang tikbalang.
Ang luya ay may kapangyarihan laban sa mga tulad ko. Kapag nahawak ko yon, mawawala ang aking lakas. Ngayon ko naunawaan kung bakit siya nag-aalinlangan sa aming tindahan. Ngayon ko rin na-realize na kahit may kapangyarihan si Kale na magprotekta sa amin, may mga limitasyon din siya. Pero hindi iyon importante ngayon, tuloy niya. Ang importante ay protektahan kayo dahil alam ko na ang mga aswang ay babalik at sa susunod, mas marami na sila. Sa gabing iyon, hindi na kami nakatulog. Nanatili kaming gising, nakabantay, habang iniisip kung sino sa aming baryo ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi namin alam na ang sagot ay mas malapit sa amin kaysa sa aming inakala. Kiss, ang kwentong luha ng bundok. Bahagi 2. Kinaumagahan, hindi kami nagtinda sa palengke. Ang nangyari kagabi ay nagbago sa lahat. Si Kale ay nanatili sa amin, natutulog sa sahig ng aming kubo gamit ang lumang banig na binigay ko sa kanya. Kahit pagod siya sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi siya nagrereklamo. Habang naghahanda ako ng almusal, napansin ko na si Bituin ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakikipag-usap sa mga halaman sa aming hardin. Hindi ito bago sa akin. Simula pa noon, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga bagay na hindi ko naririnig. Pero ngayon, mas malinaw ko nang naiintindihan na hindi iyon simpleng imahinasyon ng bata. Ano ang sinasabi ng mga halaman, anak? Tanong ko habang inilagay ko ang mainit na lugaw sa mesa. Sinasabi nila na may mga taong nagpupulong kagabi, sagot ni Bituin. May mga taong nag-usap tungkol sa atin. Napatayo si Kale mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Saan? Sa bahay ni Aling Dolor, sagot ni Bituin. Kasama niya si Kuya Nestor at 3 iba pang lalaki na hindi ko nakilala. Nakilala ko ang mga pangalang iyon. Si Aling Dolor ay kilalang manggagamot sa aming baryo, pero hindi tulad ng matandang Tatay Amado na mabait. Si Aling Dolor ay may reputasyon na gumagamit ng mga dark na kapangyarihan para sa kanyang mga ritual. Si Kuya Nestor naman ay isa sa mga matatandang lalaki sa baryo na laging may reklamo sa lahat ng bagay. Ano pa ang narinig mo? Tanong ni Kale. Umiling si Bituin. Hindi na malinaw ang mga boses pagkatapos nyon. Pero ang mga halaman ay nagsasabi na may planong masama silang ginagawa. Kumain kami ng almusal ng tahimik, pero nakikita ko sa mukha ni Kale na may mga ginagawang plano sa kanyang isip. Pagkatapos namin kumain, lumapit siya sa akin. Ligaya, sabi niya, kailangan kong imbestigahan kung ano talaga ang ginagawa nila. Pero hindi ko kayo pwedeng iwan mag-isa. Sasama ako, sabi ni Bituin. Hindi. Mabilis na sagot namin ni Kale. Masyadong delikado. Pero ako lang ang nakakakita at nakakarinig sa mga espiritu, giit ni Bituin. Kung hindi ninyo ako isasama, paano ninyo malalaman kung ano talaga ang ginagawa nila? Napaisip ako. Tama si Bituin. Sa mga nakaraang taon, maraming beses na niya akong tinulungan sa pamamagitan ng kanyang mga kakaibang kakayahan. Pero ang pag-aalala ko bilang kanyang tagapag-alaga ay mas malakas kaysa sa pangangailangan namin ng impormasyon. May ibang paraan, sabi ko. Pwede nating bantayan ang bahay ni Aling Dolor mula sa malayo. Umiling si Kale. Hindi sapat yon. Kailangan nating marinig kung ano ang pinaplano nila. Pwede kong kausapin ang mga ibon, sabi ni Bituin. Sila ang pwedeng maging mata at tenga natin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kakayahan niya dati. Pero sa mga nakaraang araw, mas lumalaki ang mga supernatural na bagay na nangyayari sa paligid namin. Paano? Tanong ni Kale. Lumabas si Bituin sa aming kubo at lumapit sa malaking balete na puno sa tabi namin. Umupo siya sa ilalim nito at hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. Nagsimula siyang magbulong ng mga salitang hindi ko nauunawaan, parang sinaunang wika na hindi ko pa narinig. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang lumapag ang mga ibon sa mga sanga ng puno. Maya-maya pa, may lumapit na uwak sa kanya at tumigil sa kanyang balikat. Nakita ko na nakikipag-usap si Bituin sa uwak. Hindi lang simpleng pagkakausap, parang talagang naiintindihan nila ang isa't isa. Pagkatapos ng ilang minuto, lumipad ang uwak patungo sa direksyon ng bahay ni Aling Dolor. Tapos na, sabi ni Bituin. Si Toklong ang pangalan ng uwak na yon. Pupunta siya sa bahay ni Aling Dolor at makinig sa kanilang mga usapan. Babalik siya mamaya para sabihin sa akin ang narinig niya. Namangha ako sa kakayahan ng anak na ito.
Sa loob ng 13 taon na kasama ko siya, hindi ko inakala na ganito pala kataas ang kanyang mga supernatural na galing. Gaano katagal niya ginagawa iyan? Tanong ni Kael. Simula pa noong bata ako, sagot ni Between. Pero hindi ko sinasabi kay Ate Ligaya dahil akala ko ay hindi niya paniniwalaan. Napahawak ako sa kanyang kamay. Anak, lahat ng ginagawa mo ay pinapaniwalaan ko. Napakaraming beses mo na akong tinulungan gamit ang inyong mga kakayahan. Umupo kami sa ilalim ng puno, naghihintay na bumalik ang uwak. Habang naghihintay, nagkukwento si Kael tungkol sa kanyang buhay bilang tikbalang. Hindi madali ang maging tikbalang sa mundong ito, sabi niya. Ang mga tao ay nakatakot sa amin dahil sa mga kwentong narinig nila, pero hindi lahat ng tikbalang ay masama. May mga tulad ko na naghahanap lang ng kapayapaan. Ilang taon ka na? Tanong ko. Sa inyong pagbilang, mahigit 100 taon na. Sagot niya. Pero sa aming mundo, bata pa ako. Bakit ka nandito sa aming baryo? Tanong ni Between, na nahimik si Kael ng ilang segundo. Dahil narinig ko ang inyong tawag sa mga espiritu. Ang inyong kapangyarihan, Between, ay nagdudulot ng vibration na nararamdaman namin. Kaya ko nalaman na may kakaibang tao dito. At narinig din ng mga aswang? Tanong ko, may kaba sa aking boses. Oo, sagot ni Kael. Kaya kailangan nating maging mas maingat. Ang mga aswang ay mahilig sa mga taong may kakaibang kapangyarihan. Ginagamit nila ang mga ito para sa kanilang mga masasamang ritual. Pagkahapon, bumalik ang uwak na si Toklong. Umupo ito sa balikat ni Between at nagsimulang mag-uwak ng malakas. Nakikita ko na nakikinig si Between sa mga tunog na ginagawa nito. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Kael. Naging seryoso ang mukha ni Between. Sinabi ni Toklong na nakita niya si Aling Dolor, Kuya Nestor, at 3 iba pang lalaki sa loob ng bahay. May mga kakaibang gamit sila sa mesa, mga buto, dugo at mga halaman na hindi niya nakilala. Kumunot ang noo ko. Ano pang narinig niya? Narinig niya na pinaplano nilang kunin ako. Sinabi ni Aling Dolor na ang aking kapangyarihan ay magiging susi sa isang malaking ritual na gagawin nila sa susunod na buwan. Nagtinginan kami ni Kael. Ang aming mga takot ay nagiging totoo. Ano pa? Tanong ni Kael. Nabanggit din nila na may nagbabayad sa kanila. May taong gusto ring makuha ang aking kapangyarihan para sa kanyang sariling layunin. Sino? Tanong ko. Hindi nabanggit ang pangalan, sagot ni Between. Pero sinabi ni Kuya Nestor na ang taong iyon ay malapit sa amin. Kilala natin siya. Napakunot ang noo ko. Sino sa mga kakilala namin ang may ganitong masasamang balak? Sa loob ng 13 taon na narito kami sa baryo, akala ko ay kilala ko na lahat ng mga tao dito. May isa pang importante, tuloy ni Between. Sinabi ni Toklong na nakita niya si Aling Dolor na gumawa ng isang kakaibang elixir. Sinabi niya kay Kuya Nestor na kapag nainom ni Kael ang elixir na yon, mapipilitan siyang mag-transform sa kanyang tikbalang form at hindi na siya makakabalik sa human form. Napahawak si Kael sa kanyang leeg. Kung ganoon, mawawala ang kakayahan kong protektahan kayo. Pero bakit nila gustong gawin iyon? Tanong ko. Para makita ng buong baryo kung ano talaga ako, sagot ni Kael. Kapag nakita nila akong naging tikbalang, magiging takot sila sa akin. At kapag nagtakot sila, madali na nilang mapapaniwalaan ang mga sinasabi ni Aling Dolor na dapat kaming paalisin dito. Naintindihan ko na ang plano nila. Gustong masira ni Aling Dolor ang aming reputasyon sa baryo para madaling makuha si Between. Kinagabihan, habang nagliligpit kami ng mga gamit, may narinig kaming katok sa pinto. Hindi katulad ng kagabi na malakas at nakakatatakot, tahimik at normal na katok ng tao. Sino kaya iyon? Pulong ko. Lumapit si Kael sa pinto. Sino po? Si Manang Rosing po, kapitbahay ninyo. Kilala namin si Manang Rosing. Matandang babae na mag-isa lang sa buhay. Minsan ay nagbibigay siya sa amin ng pagkain kapag may sobra siya. Binuksan ni Kael ang pinto, pero naging alerto pa rin siya. Kumusta po kayo, Manang? Bati ni Between. Okay lang ako, anak, sagot ni Manang Rosing. Pero kayo ba ay okay lang? Narinig ko kagabi na may mga kakaibang tunog dito sa inyo. Okay lang po kami, sagot ko. Siguro mga aso lang iyon na gumagala. Tumango si Manang Rosing. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya naniniwala sa sagot ko. Between, anak, sabi niya, may ipapasama ako sa inyo. Naglabas siya ng maliit na pouch mula sa kanyang bulsa.
Ito ay galing sa lola ko. Sinabi niya sa akin noon na kapag may panganib, dapat kong ibigay ito sa taong may kakaibang galing. Tinanggap ni Bituin ang pouch. Sa loob nito ay may mga tuyo na dahon at maliit na bato na may mga nakaukit na simbolo. Ano po ito? Tanong ni Bituin. Proteksyon, sagot ni Manang Rosing. Lalo na laban sa mga masasamang espiritu at sa mga taong gumagamit ng dark magic. Nagtinginan kami. Parang alam ni Manang Rosing kung ano ang nangyayari sa amin. Manang, sabi ko, alam ninyo ba kung sino ang may galit sa amin? Nanahimik si Manang Rosing ng ilang segundo. Alam ko na si Aling Dolor ay may galit sa pamilya ninyo simula pa noon. Galit siya kay Tatay Amado dahil mas maraming tao ang pumupunta sa kanya para sa pagpapagaling kesa kay Aling Dolor. Pero bakit kami ang target niya? Tanong ni Bituin. Dahil alam niya na may kakaibang kapangyarihan ka, anak, at gusto niya ang kapangyarihang iyon para sa kanya. Napatango ako. Ngayon mas naging malinaw na sa akin ang motibasyon ni Aling Dolor. Manang, sabi ni Kael, hindi ba kayo natatakot na makita kayo dito? Tumawa si Manang Rosing. Matanda na ako, anak. Wala na akong katakutan sa mundo. Pero kayo ay dapat mag-ingat. Narinig ko na may balak silang gawin sa inyo sa susunod na linggo. Ano pong narinig ninyo? Tanong ko. Balak nilang maglagay ng elixir sa tubig na ibibigay nila sa inyo. Kapag nainom ninyo iyon, mahihirapan kayong makatakbo o makalaban sa kanila. Salamat na lang at may nagbabala sa amin. Salamat po, Manang Rosing, sabi ko. Umalis na si Manang Rosing. Pero bago siya tuluyang makalayo, bumalik siya. Isa pa, sabi niya. Ang mga hayop sa baryo ay nawawala na. Nagsimula ito noong 1 linggo. Mga manok, baboy, kalabaw. Lahat nawawala ng walang bakas. Nagtinginan kami ni Kael. Alam namin kung ano ang ibig sabihin nito. Salamat po sa pagbabala, sabi ni Bituin. Pagkaalis ni Manang Rosing, nag-usap kami tungkol sa mga narinig namin. Ang pagkawala ng mga hayop ay hindi magandang senyales, sabi ni Kael. Ito ay karaniwang ginagawa ng mga aswang bago sila mag-attack sa mga tao. Kinakain nila muna ang mga hayop para maging mas malakas. Ibig sabihin, mas lalakas pa sila? Tanong ko. Oo. At kapag sapat na ang kanilang lakas, doon na nila aatakehin ang mga tao. Tumingala si Bituin sa langit. Puno ang buwan at ang liwanag nito ay nagbibigay ng eerie na atmosphere sa paligid. Mga espiritu, bulong niya, tulungan ninyo kami. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang mahinang sagot sa hangin. Hindi ko naintindihan ang mga salita, pero ramdam ko ang presensya ng mga supernatural na nilalang na nagprotekta sa amin. Ano ang sinasabi nila? Tanong ni Kael. Sinasabi nila na may mas malaking panganib pa na darating? Sagot ni Bituin. Hindi lang si Aling Dolor at ang mga aswang ang problema natin. May ibang grupo pa na papalapit dito. Ano pang grupo? Tanong ko. Hindi nila masabi ng malinaw, pero may mga taong manggagaling sa ibang lugar. Mga taong may mas malaking kapangyarihan kaysa kay Aling Dolor. Nakaramdam ako ng mas malalim na takot. Hindi lang pala lokal na problema ang haharapin namin. Kael, sabi ko, ano ang gagawin natin? Kailangan nating mag-prepare. Sagot niya. At kailangan nating malaman kung sino talaga ang kalaban natin. Kinaumagahan, nagdesisyon kaming mag-investigate ng personal. Pero instead na direkta kaming pumunta sa bahay ni Aling Dolor, nagpunta muna kami sa palengke para mag-observe ng mga tao. Sa palengke, napansin namin na kakaiba ang aura ng mga tao. Parang may takot na bumalot sa buong baryo. Ang mga vendor ay hindi gaanong naging friendly at ang mga customer ay nagmamadali sa pagbili. Kumusta kayo? Bati ni Aling Maria, isa sa mga ka-vendor namin dati. Okay lang po kami, sagot ni Bituin. Hindi kayo nagtinda kahapon, sabi ni Aling Maria. May problema ba? Medyo hindi kami nakapag-prepare ng maayos, sagot ko. Napansin ko na may kakaibang tingin si Aling Maria kay Kael. Parang may takot sa kanyang mga mata. Sino po siya? Tanong niya, tumuturo kay Kael. Kaibigan lang namin, sagot ko. Tumango si Aling Maria, pero nakita ko na hindi siya convinced sa sagot ko. Pagkatapos namin mag-ikot sa palengke, napunta kami sa simbahan. Doon namin nakita si Father Miguel, ang pari ng aming baryo. Kumusta kayo, anak? Bati niya kay Bituin. Okay lang po kami, Father, sagot ni Bituin. Narinig ko na may mga kakaibang pangyayari sa baryo ninyo, sabi ni Father Miguel. May mga taong natatakot sa mga nabalitaan nila.
Ano pong mga balita? Tanong ko. May mga nagsasabi na may mga kakaibang nilalang na lumilitaw sa gabi at may mga hayop na nawawala ng walang bakas. Tumango ako. Opo, narinig din namin ang mga iyon. Kayo ay dapat mag-ingat, sabi ni Father Miguel. At kung may masamang mangyari, huwag kayong mag-atubiling pumunta dito sa simbahan. Salamat sa kanya at umalis na kami. Pero habang naglalakad kami pa uwi, napansin namin na may sumusunod sa amin. 3 lalaki na hindi namin nakilala. Kael, bulong ko. May sumusunod sa atin. Tumingin si Kael sa likod ng hindi halata. Nakita ko sila. Mga aswang. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Bituin. Magtuloy-tuloy tayo sa paglalakad. Huwag ninyong ipakita na alam ninyong sumusunod sila sa inyo. Art? Pero habang nalalapit kami sa aming bahay, mas lumalpit din ang mga lalaki sa amin. Sa wakas, tumigil sila at tinawag kami. Hoy! Sigaw ng isa sa kanila. Sandali lang! Tumigil kami at humarap sa kanila. Kayo ba si Ligaya at Bituin? Tanong ng isa. Opo, sagot ko. Bakit po? May gustong makausap sa inyo si Aling Dolor. Importante raw. Nagtinginan kami ni Kael. Alam namin na trap ito. Sabihin ninyo kay Aling Dolor na pupunta kami bukas. Sagot ko. Hindi, sabi ng lalaki. Ngayon dapat. Urgent daw. Hindi kami pwedeng pumunta ngayon, sabi ni Kael. May ginagawa pa kami. Naging seryoso ang mukha ng 3 lalaki. Sino ka ba para makialam? Tanong ng isa kay Kael. Kaibigan lang nila, sagot ni Kael. Ikaw pala ang estranghero na narinig namin, sabi ng isa. Wala kang pakialam dito. Umalis ka. Hindi ako aalis, sabi ni Kael. Nagsimulang mag-threaten ang mga lalaki. Nakita ko na nagiging tensed ang sitwasyon. Tara na, sabi ko kay Bituin at Kael. Umuwi na tayo. Pero hindi kami pinabayaan ng mga lalaki na umalis. Humarang sila sa amin. Sabi namin, kasama ninyo si Aling Dolor ngayon, sabi ng isa sa kanila. Doon ko napansin na nagsimulang magbago ang itsura ng mga lalaki. Ang kanilang mga mata ay naging pula at ang kanilang mga ngipin ay naging matatalim. Mga aswang, bulong ni Bituin. Naghanda si Kael sa pakikipaglaban. Nakita ko na nagsimulang magbago rin ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dilaw at lumaki ang kanyang mga muscles. Bituin, sabi ni Kael, hawakan mo ang anting-anting mo at huwag kang magtingin sa kanila. Ginawa ni Bituin ang sinabi ni Kael. Napansin ko na nagsimulang mag-glow ang anting-anting sa kanyang leeg. Nagsimula ang away. Ang 3 aswang ay lumusob kay Kael, pero nakipaglaban siya ng matapang. Hindi ko pa nakikita si Kael na lumaban, pero ngayon ay napatunayan ko na sobrang lakas niya. Sa gitna ng away, narinig ko si Bituin na nagbubulong ng mga kakaibang salita. Biglang dumating ang maraming ibon sa lugar. Mga uwak, mga lawin, at mga ibang maliliit na ibon. Lumusob ang mga ito sa 3 aswang, ginugulo ang kanilang mga mata at tenga. Dahil sa tulong ng mga ibon, nakaya ni Kael na talunin ang 3 aswang. Tumakas ang mga ito pero hindi bago nila sabihin ang huling banta. Hindi pa tapos ito, sigaw ng isa sa kanila. Makakaganti kami. Pagkaalis nila, napaupo si Kael sa lupa. May mga sugat siya pero hindi masama. Salamat sa mga ibon, sabi niya kay Bituin. Ngumiti si Bituin. Sinabi ko lang sa kanila na tulungan nila tayo at pumayag sila. Umuwi kami ng mabilis. Alam namin na mas delikado na ngayon ang aming sitwasyon. Ang mga aswang ay direkta na kaming ina-attack at alam namin na babalik sila ng mas marami pa. Sa gabi, habang nag-uusap kami tungkol sa mga pangyayari, biglang may kumatok sa aming pinto. Pero ngayon ay kilala namin ang katok na ito, si Manang Rosing. Manang, sabi ko pagkabukas ko ng pinto, anong ginagawa ninyo dito ng gantong oras? Nakita ko ang nangyari kanina, sabi niya. Kailangan ninyong umalis dito. Ngayong gabi na. Bakit po? Tanong ni Bituin. Dahil bukas, magkakaroon ng assembly sa baryo. Si Aling Dolor ay magsasalita tungkol sa inyo. At alam ko na ano ang sasabihin niya. Ano pong sasabihin niya? Tanong ni Kael. Sasabihin niya na kayo ay mga bruha at mangkukulam. Na kayo ang dahilan kung bakit nawawala ang mga hayop sa baryo. At ipapakita niya sa lahat kung ano ka talaga, Kael. Naalala ko ang elixir na binanggit ni Bituin na nakita ni Toklong. Plano ni Aling Dolor na ipainom iyon kay Kael para mapilitan siyang mag-transform. Paano niya gagawin iyon? Tanong ko. May elixir siya na ihahalog niya sa tubig na ibibigay niya kay Kael sa assembly.
Kapag nainom ni Kyle iyon, mapipilitan siyang mag-transform sa kanyang tikbalang form sa harap ng lahat. Exactly ang prediction ni Between. Tama ang mga espiritu. At kapag nakita ng mga tao na tikbalang si Kyle, tuloy ni Manang Rosing, sasabihin ni Aling Dolor na kayo ay mga kakampi ng mga masasamang nilalang. Pahukayukoy siya sa mga tao na paalisin kayo sa baryo. Pero wala naman kaming ginagawang masama, sabi ni Between. Alam ko yon, anak, sabi ni Manang Rosing. Pero ang mga tao ay madaling mapaniwala kapag may takot sila. At ngayon, takot na takot ang mga tao dahil sa mga nawawalang hayop. Naisip ko ang mga option namin. Kung magstay kami dito, ma-expose si Kyle at magiging enemy kami ng buong baryo. Kung aalis kami, saan kami pupunta? Manang, sabi ko. May alam po kayong lugar na pwede naming pagtaguan? Meron, sagot niya. Sa bundok, may lumang kubo doon na ginagamit noon ni Tatay Amado para sa kanyang mga ritual. Malayo iyon sa baryo at hindi alam ng maraming tao. Pero paano namin mahahanap iyon? Tanong ni Kyle. Ang mga espiritu ang magtuturo sa inyo ng daan, sabi ni Manang Rosing kay Between. Pakinggan mo lang sila. Napagdesisyon namin na umalis nga. Hindi namin kayang harapin ang buong baryo nang walang ebidensya na wala kaming ginagawang masama. Pero bago kayo umalis, sabi ni Manang Rosing, may kailangan kayong malaman. Ang tunay na aswang na kumakain ng mga hayop ay hindi mga lalaking iyon na naaway ninyo kanina. Sino po? Tanong ko. Si Kuya Nestor, sagot niya. Siya ang tunay na aswang at ginagamit lang ni Aling Dolor ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang mga plano. Gulat kami sa revelation na ito. Si Kuya Nestor na akala namin ay ordinaryong matandang lalaki ay aswang pala. Paano ninyo nalaman po? Tanong ni Kyle. Nakita ko siya noong isang gabi na nag-transform siya. Pumunta siya sa bakuran ni Mang Pedro at kinain ang 3 manok nito. Ngayon mas naging komplikado ang sitwasyon. Hindi lang kami bino-blackmail ni Aling Dolor. May tunay na aswang na kasama niya. Kailangan ninyong mag-ingat, sabi ni Manang Rosing. Dahil ang plano nila ay hindi lang kayo paalisin sa baryo. Gusto nilang makuha si Between para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Naghanda kami ng mga gamit. Hindi marami ang kailangan naming dalhin. Mga damit lang, pagkain na tatag ang 1 linggo, at ang mga importante naming gamit. Bago kami umalis, lumapit si Between sa balete na puno at nakipag-usap sa mga espiritu. Ano ang sinasabi nila? Tanong ko. Sinasabi nila na tama ang desisyon namin na umalis. Pero babalikan din namin ang baryo na ito. Hindi pa tapos ang aming pakikipaglaban kay Aling Dolor at kay Kuya Nestor. Umalis kami sa gitna ng gabi. Dala ang mga gabay ng mga espiritu. Pero habang naglalakad kami sa dilim, alam kong ang tunay na pakikipaglaban ay simula pa lang. Ang kwentong luha ng bundok, bahagi 3. Ang paglalakad namin sa bundok ay hindi madali. Ang mga daan ay magulong mga ugat ng mga puno, mga bato na nakakalat, at mga mababang sanga na humaharang sa aming landas. Pero si Between ay parang may natural na gabay. Tuwing malilito kami sa daan, nakikipag-usap siya sa mga halaman at mga ibon, at binibigyan nila siya ng direksyon. Dito tayo liko, sabi niya. Tumuturo sa isang makitid na landas na nakatago sa mga makakapal na dahon. Sumunod kami sa kanya. Si Kyle ay nasa likod namin. Patuloy na nakabantay kung may sumusunod sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa dilim, kaya nakikita niya ang mga bagay na hindi namin makita. Matapos ang halos 2 oras ng paglalakad, narating namin ang lugar na binanggit ni Manang Rosing, isang lumang kubo na nakatayo sa gitna ng malaking puno ng nara. Ang kubo ay gawa sa bambu at pawid at kahit lumuma na, mukha pa ring matibay. Ito na siguro ang lugar na sinabi ni Manang Rosing, sabi ko. Pumasok kami sa kubo. Sa loob, may mga lumang gamit pa rin. Mga banga, mga tuyong halaman na nakabitin, at mga libro na nakasulat sa mga wikang hindi ko nauunawaan. Sa gitna ng kubo ay may malaking mesa na puro mga nakaukit na simbolo. Ito ay altar ni Tatay Amado, sabi ni Between. Hinawakan ang mesa. Nakakaramdam ako ng kanyang presence dito. Nagtuloy-tuloy kami sa pag-aayos ng aming mga gamit. Naghanap kami ng mga dry na kahoy para sa apoy at naghanda ng pagkain para sa hapunan. Habang ginagawa namin ito, nakikipag-usap si Between sa mga espiritu ng lugar. Ano ang sinasabi nila? Tanong ni Kyle. Sinasabi nila na safe tayo dito.
Ang lugar na ito ay protected ng mga ancient spirits na naging kaibigan ni Tatay Amado noon. Pero sinasabi din nila na hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Bakit? Tanong ko. Dahil may malaking bagyo na paparating. Hindi weather na bagyo, spiritual na bagyo. Ang mga masasamang nilalang ay nagiging mas lakas at ang balance ng kalikasan ay nagiging unstable. Habang kumakain kami ng hapunan, nag-explain si Between ng mas detalyado ang kanyang mga kakayahan. Simula pa noong bata ako, nakikita ko ang mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi niya, mga diwata, mga kapre, mga engkanto, pero hindi lang nakikita, nakakausap ko rin sila. Paano mo natutunan? Tanong ni Kyle. Hindi ko natutunan, parang natural lang sa akin. Ang sabi ni Tatay Amado noon, inherited ko daw ito mula sa aking ama. Sino ang ama mo? Tanong ko. Sa lahat ng taon na kasama ko si Between, hindi niya masyadong kinukwento ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ang ama ko ay isang shaman din, tulad ni Tatay Amado, pero mas powerful siya. Kaya lang, namatay siya noong baby pa ako dahil may mga taong gustong kunin ang kanyang kapangyarihan. Napahawak ako sa anting-anting na suot ni Between. Ito ba ang iniwan niya sa'yo? Oo. Ang sabi ni Tatay Amado, ito ay may napakalakas na protective power. At kapag may emergency, pwede ko daw itong gamitin para sa mas powerful na magic. Anong klaseng magic? Tanong ni Kyle. Hindi ko pa na-try, pero ang sabi ni Tatay Amado, kapag hawak ko ito at nag-concentrate ako, makakagawa ako ng isang powerful na sigaw na makakapatay sa mga masasamang nilalang. Nagtinginan kami ni Kyle. Parang ito ang weapon na kailangan namin laban kay Aling Dolor at kay Kuya Nestor. Pero may risk din, tuloy ni Between. Ang sabi ni Tatay Amado, kapag ginamit ko ito, maaaring mawala ang lahat ng aking mga supernatural na kakayahan. Magiging normal na tao na lang ako. Naintindihan ko kung bakit hindi pa niya ginagamit ang kakayahang iyon. Ang kanyang connection sa mga espiritu ay hindi lang gift. Ito ay parte na ng kanyang identity. Kinagabihan, habang natutulog si Between, nag-usap kami ni Kyle tungkol sa kanyang experiences bilang tikbalang. Hindi madali ang buhay namin, sabi niya. Ang mga tao ay nakatakot sa amin dahil sa mga kwentong narinig nila. Pero hindi lahat ng mga kwentong iyon ay totoo. Anong mga kwento ang hindi totoo? Tanong ko. Yung mga sinasabi nila na ginugulo namin ang mga tao sa bundok para sa masasamang layunin. Ang totoo, ginugulo lang namin ang mga taong may masasamang balak sa kalikasan. Paano? Halimbawa, kapag may mga illegal loggers na pumupunta sa bundok para putulin ang mga matatandang puno, ginugulo namin sila. Pinaliligaw namin sila para hindi nila makita ang mga punong gusto nilang putulin. Naintindihan ko na ang papel ng mga tikbalang sa kalikasan. Sila ay parang mga guardian na nagpoprotekta sa mga bundok at kagubatan. Pero ikaw ay nandito sa aming baryo. Hindi ka ba dapat nandoon sa bundok? Tanong ko. Dapat. Pero narinig ko ang tawag ni Between sa mga espiritu. Ang kanyang kapangyarihan ay sobrang powerful na nakarating ito sa amin sa bundok. Kaya napagdesisyon kong bumaba para makita kung ano ang nangyayari. At nahanap mo si Between. Oo. At ngayon, alam ko na kung bakit ako dinala dito ng tadhana. Bago ako matulog, lumabas ako ng kubo para mag-relieve. Sa labas, nakita ko si Between na nakaupo sa tabi ng isang malaking bato. Nakikipag-usap sa mga fireflies na lumilibot sa kanya. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko. Medyo mahirap matulog, sagot niya. Ang mga espiritu ay masyadong active ngayon. Marami silang sinasabi sa akin. Ano ang sinasabi nila? Sinasabi nila na ang mga pangyayari sa baryo natin ay parte lang ng mas malaking plano. May mga taong manggagaling pa sa ibang lugar na may balak gamitin ang aking kapangyarihan. Sino ang mga taong iyon? Hindi nila masabi ng malinaw, pero mga powerful na mangkukulam na galing sa malalayang lungsod. Sila ang tunay na boss ni Aling Dolor. Nakaramdam ako ng mas malaking pag-aalala. Hindi lang pala lokal na problema ang kinakaharap namin. Between, sabi ko, handa ka bang gamitin ang power ng anting-anting mo kung kailangan? Nanahimik siya ng ilang segundo. Hindi ko alam, Ate Ligaya. Takot ako na kapag ginagamit ko ito, mawawala ang lahat ng connection ko sa mga espiritu. Parang mawawala ang parte ng sarili ko. Nauunawaan ko ang kanyang takot. Pero sa sitwasyon namin ngayon, baka kailangan namin ang lahat ng weapons na available sa amin.
Kinaumagahan, nagising kami sa ingay ng mga ibon na parang nag-aalarma. Lumabas si Between para makipag-usap sa kanila. Ano ang sinasabi nila? Tanong ni Kyle. May mga taong paparating dito, sagot ni Between. 3 lalaki na may hawak na mga weapons. Naghanda kami agad. Si Kyle ay nag-transform sa kanyang fighting mode. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dilaw at lumaki ang kanyang muscles. Ako naman ay kumuha ng matalas na bolo na nakita ko sa mga gamit ni Tatay Amado. Sa loob ng ilang minuto, narinig namin ang mga yabag na papalapit sa kubo. 3 lalaking armed na may hawak na mga golok at armas. Alam namin na nandito kayo, sigaw ng isa sa kanila. Lumabas na kayo. Sino kayo? Sigaw ni Kyle mula sa loob ng kubo. Mga tauhan ni Aling Dolor. Inutos niya sa amin na dalhin kayo pabalik sa baryo. Hindi kami babalik, sagot ko. Kung ganoon, pipilitin namin kayo. Nagsimula silang lumusob sa kubo, pero si Kyle ay lumabas at nakipaglaban sa kanila. Ang 3 lalaki ay hindi ordinary na tao. Makikita mo sa kanilang mga galaw na may supernatural strength sila. Habang nakikipaglaban si Kyle, nakikipag-usap si Between sa mga halaman sa paligid. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng mga puno at humawak sa mga paa ng 3 lalaki. Ano ito? Sigaw ng isa sa kanila, pero hindi niya makaalis ang kanyang mga paa dahil sa mga ugat. Nakikita ko na may advantage kami dahil sa tulong ng kalikasan kay Between. Pero biglang narinig ko ang isang familiar na boses. Sapat na, sabi ng boses. Lumabas si Kuya Nestor mula sa mga puno. Pero ngayon ay kitang-kita ko na ang tunay niyang form. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Ang kanyang mga ngipin ay matatalim at may mga pakpak siya sa likod. Ikaw pala ang tunay na aswang, sabi ni Kyle. Tumawa si Kuya Nestor. Matagal na akong nag-aantay ng pagkakataong mahanap kayo. Lalo na ikaw, Between. Ang inyong kapangyarihan ay kailangan namin para sa aming mga plano. Anong mga plano? Tanong ko. Magkakaroon ng malaking ritual sa susunod na buwan. Ang ritual na magdadala sa amin ng ultimate power. At ang key sa ritual na iyon ay ang dugo at ang soul ni Between. Natakot ako para kay Between. Pero nakita ko sa kanyang muka na determinado siyang makipaglaban. Hindi mo ako makukuha, sabi ni Between. Tingnan natin, sabi ni Kuya Nestor. Lumipad siya sa ere at lumusob kay Between. Pero si Kyle ay humadlang sa kanya. Nakipaglaban ang dalawa sa ere. Si Kyle ay lumukso ng sobrang taas dahil sa kanyang tikbalang powers at si Kuya Nestor ay gumamit ng kanyang mga pakpak. Habang nakikipaglaban ang dalawa, nakikipag-usap si Between sa mga espiritu ng bundok. Biglang dumating ang maraming mga hayop, mga unggoy, mga baboy ramo, mga tuko, at iba pang mga creature ng bundok. Lumusob ang mga hayop sa 3 lalaki na nakakawala na sa mga ugat. Hindi nila inasahan ang atak ng mga hayop, kaya nagtakbuhan sila. Pero si Kuya Nestor ay patuloy na nakikipaglaban kay Kyle. Nakita ko na nahihirapan na si Kyle dahil sa aerial advantage ni Kuya Nestor. Between, sabi ko, baka kailangan mo nang gamitin ang anting-anting mo. Matumingala si Between kay Kuya Nestor at kay Kyle na nakikipaglaban. Hindi pa, may ibang paraan pa. Nakipag-usap siya sa mga ibon na dumating sa lugar. Mga maliliit na ibon, mga lawin, mga uwak. Sabay-sabay silang lumusob kay Kuya Nestor. Ginugulo ang kanyang vision at balance. Dahil sa ginulo ng mga ibon, nahulog si Kuya Nestor sa lupa. Agad siyang nakastand up, pero nakita ko na may mga sugat na siya. Kayo ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Kuya Nestor. Pero hindi pa ito tapos. Babalik ako at dadalhin ko si Aling Dolor at ang mga powerful na allies namin. Tumalon siya sa ere at lumayo, pero bago siya tuluyang mawala, nagsigaw siya ng isang curse. Sa susunod na pagkikita natin, hindi na kayo makakatakas. Pagkaalis niya, umupo si Kyle sa lupa. May mga sugat siya, pero hindi masama. Okay ka lang? Tanong ko. Okay lang ako, sagot niya. Pero tama si Kuya Nestor. Babalik sila, at mas marami pa sila. Nag-thank you si Between sa mga hayop at ibon na tumulong sa amin. Uno-uno silang umalis, pero bago sila mawala, parang may sinabi pa sila kay Between. Ano ang sinabi nila? Tanong ko. Sinabi nila na may mas malaking grupo na paparating dito. Hindi lang si Aling Dolor at si Kuya Nestor. May mga tao pa na manggagaling sa labas. Kailan daw?
Tanong ni Kyle. Sa loob ng 3 araw, na-realize namin na hindi safe ang lugar na ito para sa amin. Kailangan naming humanap ng mas secure na lugar o kaya ay kailangan naming bumalik sa baryo at harapin ang mga problema. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. May isang option pa tayo, sabi ni Between. Pwede nating hanapin si Tatay Amado. Pero hindi ba patay na si Tatay Amado? Tanong ni Kyle. Hindi, sagot ni Between. Noong dinala niya ako kay Ate Ligaya, sinabi niya sa akin na magtatago siya sa isang secret na lugar. Sinabi niya na kapag may emergency, pwede ko siyang hanapin. Saan ang lugar na yon? Tanong ko. Sa loob ng Sacred Cave sa pinakamataas na parte ng bundok. Pero mahirap puntahan iyon. Kailangan ng guidance ng mga espiritu para mahanap ang entrance. Gaano katagal ang journey? Tanong ni Kyle. Mga 6 na oras kung maglalakad. Pero mas mabilis kung may tutulong na mga hayop. Nagpasya kaming mag-prepare para sa journey. Pero bago kami umalis, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa ibaba ng bundok. Ano iyon? Tanong ko. Nakikinig si Between sa mga espiritu. Sinasabi nila na may malaking grupo na umaahon sa bundok. Mga tao na hindi kilala dito sa lugar na ito. Mga tauhan ni Aling Dolor? Tanong ni Kyle. Hindi. Iba. May mas powerful na aura sila. Lumabas kami ng kubo para makita kung ano ang nangyayari sa ibaba. Sa malayo, nakita namin ang mga ilaw na umaahon sa bundok. Maraming tao at parang may mga vehicles pa sila. Sino kaya sila? Tanong ko. Siguro ang mga taong binanggit ng mga espiritu. Sagot ni Between. Ang mga manggagaling sa malayo na may balak gamitin ang aking kapangyarihan. Naging urgent na ang aming pagalis. Kung maraming kalaban ang paparating, hindi namin kayang harapin silang lahat. Nagmadali kaming mag-pack ng mga essentials. Kumuha si Between ng mga special na herbs na nakita niya sa mga gamit ni Tatay Amado at si Kyle ay kumuha ng mga weapons na pwede niyang gamitin. Bago kami umalis sa kubo, nakipag-usap si Between sa mga espiritu ng lugar para magpasalamat at magpaalam. Ano ang sinasabi nila? Tanong ko. Sinasabi nila na mag-ingat kami. Ang mga taong paparating ay hindi ordinary na mga tao. May mga summoned creatures sila na kasama. Anong klaseng summoned creatures? Tanong ni Kyle. Hindi nila may specify pero powerful at dangerous. Simula na namin ang journey patungo sa Sacred Cave. Pero ngayon ay mas complicated na ang sitwasyon. Hindi lang kami natatakto sa mga local na kalaban. May mga powerful na entities na pa na nakikialam sa aming buhay. Habang naglalakad kami sa gitna ng kagubatan, nakikipag-usap si Between sa mga halaman para humingi ng direksyon. Ang mga puno ay parang gumagawa ng path para sa amin at ang mga ibon ay nagsisilbing lookouts. Gaano pa kaya kalayo? Tanong ko kay Between. Mga 4 na oras pa, sagot niya. Pero may mga obstacles pa tayo na dadaanan. Anong klaseng obstacles? Tanong ni Kyle. May mga territories ng ibang supernatural creatures na dadaanan natin? Kailangan nating maging respectful sa kanila para hindi tayo gawing enemy. Sa journey namin, naka-encounter kami ng mga kapre na nakatira sa malalaking balete trees. Si Between ay nakipag-negotiate sa kanila at pumayag silang bigyan kami ng safe passage kapalit ng mga tobacco na dala namin. Naka-encounter din kami ng mga diwata na nagbabantay sa isang sacred spring. Nag-offer si Between ng mga bulaklak na nakuha niya mula sa garden ni Tatay Amado at pumayag din silang bigyan kami ng tulong. Magaling ka sa pakikipag-negotiate sa mga supernatural creatures, sabi ni Kyle kay Between. Natutunan ko kay Tatay Amado, sagot ni Between. Ang sabi niya, respect lang ang kailangan mo para makipag-good relationship sa kanila. Sa gitna ng aming journey, narinig namin ulit ang mga tunog mula sa ibaba ng bundok. Mas lapit na ngayon ang mga ilaw at nakikita na namin ang mga figures ng mga tao. Naghahabol sila sa atin, sabi ni Kyle. Kailangan nating magmadali, sabi ni Between. Nakipag-usap siya sa mga hayop ng bundok at pumayag silang tulungan kaming makarating ng mas mabilis sa Sacred Cave. Ang mga kabayo bundok ay nag-offer na sakyan namin sila at ang mga ibon ay naging scouts namin. Sa tulong ng mga hayop, naging mas mabilis ang aming journey. Pero nakikita pa rin namin na tumutugon ang mga pursuing na mga tao. Sino kaya sila talaga? Tanong ko. Mamaya natin malaman, sagot ni Between. Ang importante ngayon ay makarating tayo kay Tatay Amado. Siya ang makakatulong sa atin na malaman kung ano talaga ang nangyayari.
Pagkatapos ng 4 na oras ng intense journey, narating namin ang base ng pinakamataas na bundok. Doon ay nakita namin ang entrance ng sacred cave na binanggit ni Bituin. Pero hindi ito ordinary na cave entrance. May mga nakaukit na ancient symbols sa mga bato at may mystical fog na nakapalibot sa area. Ito na ba? Tanong ni Kyle. Oo, sagot ni Bituin. Pero kailangan kong gawin ang proper ritual para mabuksan ang tunay na entrance. Lumapit si Bituin sa entrance at hawak ang kanyang anting-anting. Nagsimula siyang magbulong ng mga ancient words at unti-unting nag-glow ang mga symbols sa mga bato. Sa loob ng ilang minuto, nabuksan ang isang secret passage sa likod ng mystical fog. Tara, sabi ni Bituin. Pumasok na tayo. Pumasok kami sa cave, pero hindi kami sure kung ano ang makikita namin sa loob. Ang tanging sigurado ko ay kailangan namin ang tulong ni Tatay Amado para malaman kung paano namin haharapin ang mga powerful na kalaban na sumusunod sa amin. Sa loob ng cave, nakita namin na may liwanag na nanggagaling sa ibang parte. Sumunod kami sa liwanag at doon namin nakita ang isa sa mga pinaka-amazing na lugar na nakita ko sa buong buhay ko. Isang malaking chamber na puno ng mga crystals na nag-go-glow at sa gitna nito ay nakaupo ang matandang lalaking kilala namin, si Tatay Amado. Matagal na kayong hinihintay ko, sabi niya, ngumiti sa amin. Ang kwentong luha ng bundok, bahagi 4. Tatay Amado, sigaw ni Bituin at tumakbo papunta sa matandang lalaki. Niyakap siya ni Tatay Amado ng mahigpit. Nakita ko sa kanyang mga mata na sobrang miss niya ang batang ito. Sa loob ng 13 taon na hindi nila nakita ang isa't isa, parang hindi nagbago ang kanilang relationship. Kumusta ka, anak? Tanong ni Tatay Amado kay Bituin. Okay lang ako, Tatay Amado, pero maraming nangyayari, sagot ni Bituin. Tumingin si Tatay Amado sa amin ni Kyle. At kayo ay sina Ligaya at Kyle. Nakita ko na kayo sa aking mga pangarap. Gulat ako sa sinabi niya. Nakita ninyo po kami sa pangarap? Oo, sagot ni Tatay Amado. Ang mga espiritu ay nagbibigay sa akin ng mga vision tungkol sa mga taong mahalaga sa kapalaran ni Bituin. Kayo ang mga taong magiging instrumental sa kanyang journey. Lumapit ako kay Tatay Amado. Tatay Amado, maraming nangyayari sa baryo. May mga taong gusto gumamit ng kapangyarihan ni Bituin para sa masama. Alam ko, sagot niya, si Aling Dolor at si Kuya Nestor. Pero hindi lang sila ang problema ninyo. May mas malaking conspiracy na nangyayari. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Kyle. Tumayo si Tatay Amado at lumapit sa isang malaking kristal sa gitna ng chamber. Hinawakan niya ito at biglang nagpakita ng mga images sa loob ng kristal. Sa mga images, nakita namin ang mga tao na sumusunod sa amin kanina. Mga lalaki at babae na naka-dark clothes. May mga amulets at weapons na hindi namin nakilala. Ito ang Order of the Dark Moon, sabi ni Tatay Amado. Isang secret organization na nangongolekta ng mga taong may supernatural powers para gamitin sa kanilang mga dark rituals. Paano nila nalaman si Bituin? Tanong ko. Si Aling Dolor ay member ng organization na iyon. Siya ang naging informant nila tungkol sa kapangyarihan ni Bituin. Nagtinginan kami. Ngayon ko naintindihan kung bakit persistent si Aling Dolor sa pagkuha kay Bituin. Ano ang plano nila? Tanong ni Bituin. Gumamit ulit si Tatay Amado ng crystal para magpakita ng mga images. Nakita namin ang isang malaking ceremony na may mga tao na nakasuot ng mga dark robes. Sa gitna ng ceremony ay may altar na may mga kakaibang symbols. Sa susunod na full moon, magkakaroon sila ng grand ritual, sabi ni Tatay Amado. Ang ritual na magbibigay sa kanila ng power na makokontrol ang mga supernatural forces sa buong Pilipinas. At kailangan nila si Bituin para doon? Tanong ni Kyle. Hindi lang si Bituin. Kailangan nila ang blood at soul ng 3 may iba't ibang supernatural abilities. Si Bituin ang isa sa kanila dahil sa kanyang connection sa nature spirits. Sino ang dalawa pa? Tanong ko. Isa ay isang babae sa Mindanao na may kakayahang makipag-usap sa mga spirits ng dagat. Ang isa pa ay isang lalaki sa Luzon na may power na makontrol ang mga elemento. Nakaramdam ako ng relief na hindi lang si Bituin ang target nila. Pero nakaramdam din ako ng sympathy para sa dalawang iyon. Nakuha na ba nila ang dalawa? Tanong ni Bituin. Ang babae sa Mindanao ay nakuha na nila noong nakaraang buwan, sagot ni Tatay Amado. Ang lalaki sa Luzon ay hinahanap pa nila.
Kaya pala ganun ka-aggressive ang kanilang paghahanap kay bituin, sabi ni Kyle. 2 down, 1 to go. Exactly, sagot ni Tatay Amado. Kaya dapat nating pigilan sila. Paano natin pipigilan? Tanong ko. Lumapit si Tatay Amado sa isang cabinet na puno ng mga ancient books at scrolls. Kumuha siya ng isang malaking libro at binuksan ito. May paraan para ma-defeat ang Order of the Dark Moon, sabi niya. Pero kailangan ng 3 powerful counter rituals na magaganap sa parehong oras ng kanilang grand ritual. Anong klaseng counter rituals? Tanong ni Bituin. Una, ang Ritual of Light na gagawin namin dito sa Sacred Cave. Pangalawa, ang Ritual of Earth na gagawin sa lugar kung saan nakatayo ang kanilang main headquarters. Pangatlo, ang Ritual of Spirit na gagawin sa exact na lugar kung saan nila balak gawin ang grand ritual. Mukhang napaka-complicated ng plano. Paano natin magagawa lahat ng iyon sa parehong oras? Tanong ko. Kailangan nating maghiwalay, sagot ni Tatay Amado. Si Bituin at ako ang maggigriya ng Ritual of Light dito. Si Kyle ang pupunta sa headquarters nila para gawin ang Ritual of Earth. At si Ligaya ang pupunta sa ritual site nila para gawin ang Ritual of Spirit. Natakot ako sa idea na mag-isa ako sa pinaka-dangerous na lugar. Tatay Amado, hindi ko alam kung kaya ko yon. Kaya mo, Ligaya? Sabi ni Tatay Amado. Sa loob ng 13 taon na naging guardian mo si Bituin, natuto ka na ng maraming bagay na hindi mo na-realize. May hidden na spiritual power ka na hindi mo pa na-unlock. Anong power? Tanong ko. Hinawakan ni Tatay Amado ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang init na pumasok sa aking katawan. Ikaw ay may natural na protection magic, sabi niya. Kaya walang masama na nangyari kay Bituin sa loob ng 13 taon kahit na maraming supernatural threats sa paligid ninyo. Hindi ko alam ang tungkol dito. Akala ko ay swerte lang namin na ligtas si Bituin. Paano ko magagamit ang power na iyon? Tanong ko. Ituturo ko sa iyo bago kayo umalis, sagot ni Tatay Amado. Pero muna, kailangan nating malaman kung saan exactly ang headquarters nila at kung saan nila balak gawin ang grand ritual. Gumamit ulit si Tatay Amado ng kristal. Ngayon ay nakita namin ang aerial view ng isang malaking compound sa gitna ng kagubatan. Ito ang headquarters nila. Sabi niya, nasa Laguna ito, malapit sa mga hot springs. Malayo, sabi ni Kyle. Paano ako makakarating doon? May mga spirit animals ako na makakatulong sa iyo na makarating doon ng mabilis, sagot ni Tatay Amado. Mga giant eagles na pwede kang i-fly directly sa lugar. Gumamit ulit niya ng crystal para ipakita ang ritual site. Ito naman ang lugar kung saan nila balak gawin ang grand ritual. Sabi niya, nakita namin ang isang ancient ruins sa gitna ng isang malaking clearing. May mga stone circles at megaliths na arranged sa specific pattern. Nasaan ito? Tanong ko. Sa Rizal, sa mga bundok ng Sierra Madre. Ito ay ancient ceremonial site na ginagamit noon ng mga pre-colonial shamans. Na-realize ko na napaka-strategic ng location na pinili nila. Dahil ancient ceremonial site ito, may natural na spiritual energy na sa lugar. Kailan exactly ang grand ritual? Tanong ni Bituin. Sa susunod na full moon, 3 days from now, sagot ni Tatay Amado. At dapat exactly sa hating gabi para ma-maximize ang lunar energy. Ibig sabihin, 3 araw lang ang preparation time natin, sabi ni Kyle. Tama, sagot ni Tatay Amado. Kaya kailangan nating magmadali. Nagsimula si Tatay Amado na mag-explain ng mga detalye ng bawat ritual. Ang Ritual of Light na gagawin nila ni Bituin ay focused sa pag-amplify ng positive energy para ma-counteract ang dark energy ng grand ritual. Ang Ritual of Earth na gagawin ni Kale ay focused sa pag-destabilize ng foundation ng kanilang headquarters para ma-disrupt ang kanilang power source. Ang Ritual of Spirit na gagawin ko ay focused sa pag-protect ng mga captured spirits na gagamitin nila sa grand ritual at pag-redirect ng energy nila back sa nature. Sounds complicated, sabi ko. Hindi naman masyadong complicated ang actual na rituals, sabi ni Tatay Amado. Ang mahirap ay ang pag-reach ninyo sa mga designated places at ang pag-survive ninyo sa mga guardians na nandoon. Anong klaseng guardians? Tanong ni Kyle. Sa headquarters, may mga summoned demons na nagbabantay. Sa ritual site, may mga corrupted spirits na na-enslave nila. Mas lalo akong natakot. Paano ko makakalaban ang mga corrupted spirits?
Ituturo ko sa iyo ang ritual of purification, sagot ni Tatay Amado. Kapag ginawa mo ito, ma-purify mo ang mga corrupted spirits at magigialay mo sila. Gumugol kami ng buong araw sa pag-aral ng mga rituals. Si Tatay Amado ay patient na nagtuturo sa amin ng mga specific chants, hand movements, at materials na kailangan namin. Para kay Kael, binigyan siya ni Tatay Amado ng special na amulet na magbibigay sa kanya ng protection laban sa demons. Para sa akin, binigyan niya ako ng isang crystal pendant na mag-a-amplify ng aking natural protection magic. Para kay Bituin, binigyan niya ng special na oil na mag-i-enhance ng kanyang connection sa nature spirits. Habang nag-aalmusal kami kinaumagahan, biglang dumating ang mga spirit messengers ni Tatay Amado. Ano ang sinasabi nila? Tanong ni Bituin. Sinasabi nila na ang Order of the Dark Moon ay nasa baryo na ninyo ngayon, sagot ni Tatay Amado. Hinahanap nila kayo at nag-i-interrogate ng mga tao. Ano ang sinasabi ng mga tao? Tanong ko. Ang mga tao ay hindi nagsasabi ng totoo dahil natakot sila. Pero si Aling Dolor ay nagsasabi sa kanila na kayo ay mga mangkukulam na dapat hanapin. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa mga tao sa baryo. Dahil sa amin, nadadamay sila sa mga panganib. Tatay Amado, sabi ni Bituin, dapat ba namin silang tulungan? Hindi pa, sagot ni Tatay Amado. Kapag nag-show up kayo sa baryo ngayon, makikita kayo ng order at makapture kayo. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang mga tao sa baryo ay ang successful na pag-counter ninyo sa grand ritual. Make sense ang sinabi niya. Pero hindi pa rin komportable sa feeling na hindi namin natutulungan ang mga tao. Tatay Amado, sabi ni Kyle, kailan kami aalis para sa missions? Mamaya na, pagkatapos ng preparation, sagot ni Tatay Amado. Pero bago iyon, may isang bagay pa akong dapat sabihin sa inyo. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ang mga ritual na gagawin ninyo ay may risk, lalo na para kay Bituin at Ligaya. Anong klaseng risk? Tanong ko. Kay Bituin, kung hindi successful ang Ritual of Light, may possibility na madrain ang lahat ng kanyang spiritual energy at hindi na siya makakakonect sa nature spirits forever. Napatingin ako kay Bituin. Handa ka ba sa risk na iyon? Oo, sagot ni Bituin nang walang pag-aatubili. Kung hindi natin gagawin ito, mas maraming tao ang masasaktan. Kay Ligaya naman, tuloy ni Tatay Amado, kung hindi mo ma-master ang protection magic mo, may possibility na maposes ka ng mga corrupted spirits. Nakaramdam ako ng takot, pero alam kong kailangan ko ring gawin ito. Paano ko maa-avoid iyon? Tanong ko. Kailangan mo lang na always remember kung sino ka at kung bakit mo ginagawa ito. Ang love mo para kay Bituin at sa mga tao sa baryo ay magiging anchor mo. Pagkatapos ng preparation, nagsimula na ang aming departure. Si Kael ay ang unang umalis, kasama ang giant eagle na magdadala sa kanya sa Laguna. Mag-ingat ka, sabi ni Bituin kay Kyle. Mag-ingat din kayo, sagot ni Kyle. Makikita natin ang isa't isa pagkatapos ng ritual. Umalis din ako kasama ang spirit guide na magdadala sa akin sa Sierra Madre. Ang spirit guide ay isang white wolf na may kakayahang matransport ang mga tao sa iba't ibang lugar. Bago ako tuluyang umalis, niyakap ko si Bituin. Mag-ingat ka anak, sabi ko. At gawin mo ang lahat para ma-protect mo ang sarili mo. Mag-ingat din kayo, Ate Ligaya, sagot ni Bituin. At tandaan ninyo, kahit anong mangyari, hindi kayo mag-isa. Ang mga spirits ay kasama ninyo. Ang journey ko papunta sa Sierra Madre ay hindi madali. Ang White Wolf ay mabilis na tumakbo sa mga bundok at kagubatan, pero ang mga terrain ay rough at dangerous. Sa gitna ng journey, naka-encounter kami ng mga scouts ng Order of the Dark Moon. Mga lalaking naka-dark clothes na may mga supernatural creatures na kasama. May tao na paparating sa ritual site. Sigaw ng isa sa kanila. Lumusob sila sa amin, pero ang White Wolf ay ginagamit ang kanyang magic para sa pag-escape. Tumalon kami sa mga cliff at gumamit ng mga shortcuts na hindi alam ng mga scouts. Pero nakita ko na aware na sila na may mga taong pumupunta sa kanilang ritual site. Mas delikado na ang mission ko. Pagkarating ko sa Sierra Madre, nakita ko ang ancient ruins na nakita namin sa crystal ni Tatay Amado. Pero ngayon ay kitang-kita ko na may mga tao na nag-setup na para sa grand ritual. May mga tents na nakasetup sa paligid ng ruins at may mga guards na nagpapatrol.
Sa gitna ng ruins ay may altar na ginawa nila at nakita ko ang 2 tao na nakatali doon. Ang babae mula sa Mindanao at ang lalaki mula sa Luzon. Hindi pa late, bulong ko sa sarili ko. Pero alam ko na kailangan kong maging sobrang careful. Kapag nahuli nila ako, ma-fail ang mission at madadagdag pa ako sa mga sacrifices nila. Nagtago ako sa mga bushes at nag-observe muna ng mga pattern ng guards. Nakita ko na may specific times na walang guard sa certain areas. Habang nag-o-observe, naramdaman ko ang presence ng mga corrupted spirits sa lugar. Parang may mga invisible na nilalang na naglalakad sa paligid at feeling ko ay namomonitor nila ang lahat ng nangyayari. Time to use ang itinuro ni Tatay Amado, bulong ko sa sarili ko. Hinawakan ko ang crystal pendant na binigay niya sa akin at nagsimula kong i-channel ang aking protection magic. Unti-unting na-feel ko ang energy na pumasok sa aking katawan. Ngayon ay ready na ako para simula ng Ritual of Spirit. Pero alam ko na ito ay magiging isa sa mga pinaka-dangerous na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagsimula kong mag-approach sa ritual site. Hawak ko ang lahat ng mga materials na binigay sa akin ni Tatay Amado at sinubukan kong mag-remember ng lahat ng mga instructions niya. Ang fate ng maraming tao ay nakadepende sa success ng mission ko. Hindi ako pwedeng mag-fail. Check ang kwentong luha ng bundok, bahagi 5. Ang ritual site ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa gitna ng ancient stone circles, nakita ko ang altar na ginawa ng Order of the Dark Moon. Ang 2 captives, ang babae mula sa Mindanao at ang lalaki mula sa Luzon, ay nakatali sa mga stone pillars sa magkabilang side ng altar. Nakita ko din na may 3 malaking cauldrons na nakapaligid sa altar. Bawat isa ay may kumukulong liquid na nagbibigay ng eerie na glow sa paligid. Ang mga corrupted spirits ay nanggagaling sa mga cauldrons na ito. Parang may portal sila para sa underworld. Habang nag-observe ako, narinig ko ang mga footsteps na papalapit sa hiding place ko. 2 guards na may hawak na torch. May naramdaman mo ba? Tanong ng isa. May presence na hindi familiar. Sagot ng isa. Parang may bagong tao sa area. Humigpit ang pagkakahawak ko sa crystal pendant. Nakita ko na nag-glow ito ng mahina at biglang nawala ang aming presence mula sa perception ng mga guards. Siguro imahinasyon lang natin, sabi ng isa sa guards. Tara na, balik tayo sa patrol. Umalis sila at nakahinga ako ng maluwag. Ang protection magic na itinuro sa akin ni Tatay Amado ay effective. Pero habang nag-aantay ako ng tamang timing para mag-start ng ritual, may biglang nangyari sa altar. Lumabas si Aling Dolor kasama ang 3 ibang babae na naka-dark robes. Mga kapatid, sabi ni Aling Dolor, malapit na ang oras ng aming tagumpay. Sa loob ng 2 oras, magsisimula na ang grand ritual. Handa na ba ang lahat? Tanong ng isa sa mga babae. Handa na, sagot ni Aling Dolor. Ang 2 sacrificial subjects ay ready na. Ang 3 cauldrons ay puno na ng spiritual energy mula sa mga captured souls. Ang lang kulang ay ang 3rd subject, si Bituin, sabi ng isa sa mga babae. Oo, pero hindi natin siya makuha. Nakatago sila sa isang lugar na hindi natin ma-access. Nakinig ako ng mabuti sa kanilang usapan. Pero may alternative plan tayo, tuloy ni Aling Dolor. Pwede nating gamitin ang double energy mula sa 2 subjects na meron na tayo. Hindi ito kasing powerful ng original plan, pero sapat na para sa aming goals. Nakaramdam ako ng relief. Ibig sabihin, hindi nila absolutely kailangan si Between, pero nakaramdam din ako ng sympathy para sa 2 captives na mas pahihirapan nila ngayon. Gaano katagal ang ritual? Tanong ng isa sa mga babae. 3 oras, sagot ni Aling Dolor. Una, ang preparation phase kung saan i-extract namin ang spiritual energy mula sa subjects. Pangalawa, ang invocation phase kung saan tatawagan namin ang dark moon entities. Pangatlo, ang absorption phase kung saan ia-absorb namin ang power sa aming mga katawan. Naintindihan ko na ang timeline nila. Kailangan kong mag-start ng Ritual of Spirit bago pa nila ma-extract ang spiritual energy mula sa mga captives. Umalis ang mga babae at nag-iwan si Aling Dolor sa altar para mag-final preparations. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga ceremonial items, mga candles, daggers, at mga weird na amulets. Ito na ang perfect timing. Kailangan kong mag-move habang mag-isa lang si Aling Dolor sa altar. Lumabas ako sa hiding place ko
at nagsimula kong lumapit sa altar. Ginagamit ko ang protection magic para hindi ako makita ni Aling Dolor. Pero habang papalapit ako, naramdaman ko ang presence ng mga corrupted spirits na pumapalapit din sa akin. Hindi sila nakikita ni Aling Dolor, pero aware sila sa aking presence. Nagsimula akong mag-chant ng ritual of purification na itinuro sa akin ni Tatay Amado. Sa unang bahagi ng ritual, kailangan kong i-identify ang mga corrupted spirits at i-understand kung paano sila na-corrupt. Habang nag-chant ako, nakita ko ang visions ng mga spirits. Nakita ko kung paano sila na-capture ng Order of the Dark Moon. Lahat sila ay dating nature spirits na na-enslave gamit ang dark magic. Mga kapatid na spirits, bulong ko sa ancient language na itinuro sa akin ni Tatay Amado, nandito ako para palayain kayo sa dark magic na nag-aapi sa inyo. Naramdaman ko na nagsimulang mag-respond ang mga spirits. Hindi pa sila totally na-purify, pero nagsisimula na silang maging receptive sa aking energy. Pero biglang napatingin si Aling Dolor sa direction ko. Hindi niya ako nakikita dahil sa protection magic, pero naramdaman niya ang spiritual disturbance na ginagawa ko. "Sino yan?" sigaw niya. "May nag-i-interfere sa aming ritual." Tumakbo siya patungo sa isa sa mga tents at tumawag sa mga guards. "May intruder sa ritual site," sigaw niya. "Humanap kayo sa buong area." Nagsimulang mag-swarm ang mga guards sa buong ritual site. Kailangan kong magmadali sa ritual habang hindi pa nila ako nahuhuli. Nagtuloy ako sa second phase ng ritual of purification. Dito, kailangan kong i-direct ang positive energy mula sa crystal pendant ko patungo sa mga corrupted spirits. Habang ginagawa ko ito, nakita ko na nagsisimulang magbago ang appearance ng mga spirits. Ang kanilang dark at twisted na form ay nagiging bright at natural. "Salamat!" Narinig kong bulong ng mga spirits sa hangin. Matagal na naming hinihintay ang isang taong makakalaya sa amin. "Ano ang pwede ninyong gawin para tulungan ako?" Tanong ko sa kanila. "Pwede naming protektahan kayo habang ginagawa ninyo ang ritual," sagot nila. "At pwede din naming isabotage ang mga preparations ng order." Perfect! Ngayon may mga allies na ako sa loob ng ritual site. Nagsimula ang mga purified spirits na mag-interfere sa mga preparations ng order. Pinapalutaw nila ang mga ceremonial items, ginugulo nila ang mga candles, at ginagawa nilang mali ang mga arrangements sa altar. "Ano ang nangyayari?" sigaw ni Aling Dolor. "Bakit gumagalaw ang mga gamit?" Ang mga guards ay confused din sa mga nangyayari. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang naging chaotic ang buong ritual site. Habang distracted sila, nagsimula ako sa third phase ng Ritual of Spirit. Dito, kailangan kong i-redirect ang energy ng mga cauldrons back sa nature para hindi magamit ng order ang mga ito. Lumapit ako sa unang cauldron. Sa loob nito ay nakita ko ang swirling energy ng maraming captured souls. Hinawakan ko ang crystal pendant at nagsimula kong i-channel ang redirect spell. "Mga kaluluwa na narito," bulong ko, "bumalik kayo sa inyong natural state. Hindi kayo dapat ginagamit para sa dark magic." Unti-unting nagsimulang lumabas ang mga souls mula sa cauldron, pero hindi sila nag-disappear. Instead, naging nature spirits sila na sumama sa mga allies ko. Pero habang ginagawa ko ito, napansin ni Aling Dolor ang nangyayari sa cauldron. "May nag-i-interrupt sa aming energy source," sigaw niya. "Hanapin ninyo ang taong responsible dito." Mas naging aggressive ang mga guards sa paghahanap sa akin. Kailangan kong maging mas careful habang ginagawa ang ritual sa remaining 2 cauldrons. Sa second cauldron, nakita ko na hindi lang souls ang nasa loob. May mga demons din na nasamo ng order. Mas delikado ito dahil hindi ko pwedeng purify ang mga demons. Kailangan ko silang i-banish back sa underworld. Ginagamit ko ang banishment spell na itinuro sa akin ni Tatay Amado. Mas mahirap ito dahil kailangan ko ng mas powerful na energy. "Crystal," bulong ko sa pendant ko, "bigyan mo ako ng lakas na kailangan ko." Naramdaman ko ang surge ng energy mula sa pendant, pero naramdaman din ito ng mga demons sa cauldron. Biglang lumabas ang mga demons mula sa cauldron at lumusob sa akin. Mga malaking creatures na may mga matatalim na claws at glowing red eyes. Pero ang mga purified spirits na naging allies ko ay humarang sa mga demons. Nakipaglaban sila para protektahan ako habang ginagawa ko ang ritual. "Protektahan ninyo ang babae," sigaw ng mga spirits. "Siya ang makakaligtas sa lahat."
Ang battle between the purified spirits at demons ay naging sobrang chaotic. Ang buong ritual site ay naging parang war zone ng supernatural forces. Dahil sa gulo, nakita na ako ng mga guards. Nandun siya, sigaw ng isa sa kanila. Tumuturo sa akin. Tumakbo sila patungo sa akin. Pero ang mga purified spirits ay gumawa ng barrier para hadlangan sila. Pero si Aling Dolor ay may iba pang powers. Nagsimula siyang mag-chant ng dark spells para ma-break ang barrier ng spirits. Hindi kayo makakatakas sa akin, sigaw niya. Makukuha ko rin si Bituin at makomplete ko ang ritual. Nagtuloy ako sa third cauldron. Dito ay nakita ko ang pinaka-powerful na collection ng dark energy. Hindi lang souls at demons, may mga ancient curses din na nakastore dito. Ito ang pinakadelikado, bulong ko sa sarili ko. Pero kailangan kong gawin. Hinawakan ko ang crystal pendant ng mas mighit at nagsimula sa final phase ng redirect spell. Pero ang energy sa third cauldron ay sobrang powerful na nagsimula itong mag-resist sa aking spell. Hindi mo kaya iyan, sigaw ni Aling Dolor. Ang dark energy sa cauldron na iyan ay accumulated ng maraming taon, magiging overwhelmed ka. Pero hindi ako sumuko. Naalala ko ang sinabi ni Tatay Amado. Ang love ko para kay Bituin at sa mga tao sa baryo ay magiging anchor ko. Para kay Bituin, bulong ko. Para sa mga taong kailangan ng proteksyon. Naramdaman ko ang surge ng mas powerful na energy mula sa pendant. Ang love at determination ko ay naging source ng strength. Unti-unting nagsimulang ma-redirect ang energy mula sa third cauldron. Pero sa process na ito, nagsimula akong ma-overwhelm ng dark energy na lumalabas. May mga visions ako ng mga masasamang bagay, mga patay na tao, mga burning cities, mga corrupted creatures. Ang dark energy ay sinusubukan akong iposes. Tandaan mo kung sino ka. Narinig ko ang boses ni Tatay Amado sa utak ko. Tandaan mo kung bakit mo ginagawa ito. Nag-focus ako sa mga memories ko kay Bituin. Ang mga araw na nag-alaga ako sa kanya noong bata pa siya. Ang mga times na tinutulungan niya ako gamit ang kanyang supernatural powers. Ang pagmamahal ko sa kanya bilang anak. Ang mga memories na ito ay naging shield ko laban sa dark energy. Unti-unting nawala ang mga evil visions at nagsimula akong mag-gain control ng situation. Sa wakas, nare-direct ko na ang lahat ng energy mula sa 3 cauldrons. Ang ritual site ay nawala ng dark energy sources at ang mga purified spirits ay naging mas malakas. Hindi, sigaw ni Aling Dolor. Lahat ng preparations namin ay nasira, pero hindi pa tapos ang ritual ko. Sa final phase, kailangan kong i-release ang 2 captives at i-protect sila from any remaining dark magic. Lumapit ako sa babae mula sa Mindanao. Nakita ko sa kanyang mga mata na matagal na siyang na-torture ng order. Kaya mo pa bang tumayo? Tanong ko habang kinakat ko ang ropes na nakatali sa kanya. Oo, sagot niya ng mahina. Salamat sa pagligtas sa akin. Tinulungan ko rin ang lalaki mula sa Luzon. Siya ay mas weak na compared sa babae, pero conscious pa rin. Sino ka? Tanong niya. Kaibigan? Sagot ko. Dinalhan kita para makaalis kayo dito. Pero habang tinutulungan ko ang 2 captives, nakita ko si Aling Dolor na naglalabas ng isang emergency weapon, isang cursed dagger na may kakaibang glow. Kung hindi ko makukuha si Bituin, sigaw niya, hindi rin kayo makakatakas dito. Lumusob siya sa amin gamit ang cursed dagger. Pero ang mga purified spirits ay pumalibot sa kanya at hinawakan ang kanyang mga braso. Hindi ka makakagalaw, sigaw ng mga spirits. Masyadong marami kaming ginawa mong masama. Pero ang dagger ni Aling Dolor ay may power na maka-hurt sa mga spirits. Nagsimula niyang gamitin ito para maka-escape sa hawak ng spirits. Kailangan kong gawin ang final spell para makomplete ang ritual of spirit. Hawak ko ang 2 captives. Nagsimula akong mag-chant ng protection spell para sa lahat ng amin. Pero sa gitna ng spell, nakarating si Aling Dolor sa amin. Itinuro niya ang cursed dagger sa akin. Ma-death mo ang lahat ng plano namin, sigaw niya. Ngayon ay magbabayad ka. Pero bago niya ako mastab, may biglang lumabas na malaking wall ng earth sa pagitan namin. At mula sa likod ng wall, lumabas si Kyle. Kyle? Sigaw ko. Na-complete ko na ang mission ko, sabi niya. Ngayon ay tulungan kita dito. Nakita ko na may mga sugat si Kyle, pero okay pa rin siya. Ang earth wall na ginawa niya ay galing sa ritual of earth na ginawa niya sa headquarters ng order.
Paano ka nakarating dito? Tanong ko. Ang giant eagle na ginamit ko para pumunta sa Laguna ay dinala din ako dito after ko makomplete ang ritual. Sagot niya. At nakita ko na may problema dito. Lumusob si Aling Dolor kay Kyle gamit ang cursed dagger. Pero si Kyle ay nasa tikbalang form na niya, kaya mas mabilis at mas malakas siya. Nakipaglaban ang dalawa habang tinutulungan ko ang dalawang captives na makarecover mula sa torture na ginawa sa kanila ng order. Sa gitna ng battle, biglang may dumating na malaking tunog mula sa sky. Lahat kami ay tuminginan sa taas at nakita namin ang pinaka-amazing na sight. Isang malaking phoenix na may rider na babae, si Bituin. Bituin! Sigaw ko. Bumaba ang phoenix sa ritual site at bumaba si Bituin mula sa likod nito. Na-complete na namin ang ritual of light, sabi niya. Ngayon, tutulong ako sa inyo para makomplete ito. Pero nakita ko na may kakaiba sa itsura ni Bituin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas ng gold light at ang kanyang buhok ay parang gumagalaw sa hangin kahit walang simoy. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko. Ang ritual of light ay nag-enhance ng aming spiritual powers, sagot niya. Ngayon ay mas malakas ako. Lumapit si Bituin sa gitna ng ritual site at hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. Mga spirits, sabi niya sa powerful na boses, tulungan ninyo kami na makomplete ang healing ng lugar na ito. Ang lahat ng purified spirits ay sumama kay Bituin sa gitna ng ritual site. Nagsimula silang mag-form ng malaking circle, at sa gitna ng circle ay nagsimula si Bituin na mag-chant ng powerful na healing spell. Ang buong ritual site ay nagsimulang mag-glow ng gold light. Ang lahat ng remaining dark energy ay na-purify, at ang ancient ruins ay bumalik sa original nilang spiritual state. Hindi, sigaw ni Aling Dolor. Lahat ng ginawa namin ay nasira, pero ang power ni Bituin ay sobrang lakas na hindi na niya kayang gawin ang kahit ano. Ang cursed dagger niya ay nahulog sa lupa at naging ordinaryong metal. Sa wakas, na-complete namin ang 3 rituals. Ang grand ritual ng Order of the Dark Moon ay na-stop, at ang kanilang power source ay na-destroy. Tapos na, sabi ni Bituin. Safe na tayo. Pero habang nag-celebrate kami, may narinig kaming malungkot na sigaw mula kay Aling Dolor. Hindi pa tapos! Sigaw niya. May backup plan pa kami! May isang powerful na aswang na darating dito, si Kuya Nestor. Siya ang magtatapos sa lahat ng inyo. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, narinig namin ang malungkot na howl na nanggagaling sa bundok. Si Kuya Nestor ay paparating na sa ritual site. Ang final battle ay magsisimula na. Ang kwentong luha ng bundok, bahagi 6. Ang howl ni Kuya Nestor ay umabot sa buong ritual site. Hindi ito ordinaryong sigaw ng aswang. Ito ay may kasamang dark magic na nagdudulot ng takot sa lahat ng nakakarinig. Ang 2 rescued captives ay nanginginig sa takot. Ang babae mula sa Mindanao ay humawak sa aking braso. Ano yon? Tanong niya. Ang pinaka-powerful na aswang sa region, sagot ni Kyle. Si Kuya Nestor ay hindi ordinaryong aswang. Siya ay naging enhanced ng Order of the Dark Moon. Nakita namin sa malayo ang malaking figure na lumalakad patungo sa ritual site. Kahit sa dilim, makikita mo ang outline ni Kuya Nestor. Pero ngayon ay mas malaki siya. Mga 12 feet ang taas, may malaking pakpak, at ang kanyang mga mata ay nagniningas ng dark red na kulay. Mga kaibigan, sabi ni Bituin sa mga purified spirits, kailangan namin ng tulong ninyo para sa final battle. Handang makipaglaban, sagot ng mga spirits. Pero ang aswang na paparating ay sobrang powerful. Hindi siya basta-bastang aswang na pwedeng talunin ng ordinaryong paraan. Ano ang weakness niya? Tanong ni Kyle. Ang weakness ng lahat ng aswang ay ang blessed na items at ang power ng pure love, sagot ng mga spirits. Pero si Kuya Nestor ay protected ng dark magic ng order. Kailangan ninyo ng mas powerful na approach. Naalala ko ang anting-anting ni Bituin. Ang sinabi ni Tatay Amado na may ultimate power ito kapag na-activate ng tama. Bituin, sabi ko, baka ito na ang tamang panahon para gamitin mo ang full power ng anting-anting mo. Hawak ni Bituin ang anting-anting at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero ang sabi ni Tatay Amado, kapag ginagamit ko ito, mawawala ang lahat ng aking supernatural abilities, sabi niya. Pero kung hindi mo gagamitin, sabi ni Kyle, patay tayong lahat.
Nakalapit na si Kuya Nestor sa ritual site. Ngayon ay mas kitang-kita na namin ang kanyang true form. Ang kanyang mukha ay naging half-human, half-beast. Ang kanyang mga daliri ay naging mga malaking claws, at ang kanyang mga ngipin ay umabot na sa kanyang leeg. Mga makulit na bata, sabi ni Kuya Nestor sa malalim na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Nagaksaya kayo ng lahat ng mga pinaghirapan namin. Hindi namin hahayaan na magamit ninyo ang mga innocent na tao para sa inyong masasamang balak, sagot ni Bituin. Tumawa si Kuya Nestor. Innocent? Ang mga taong iyon ay may mga supernatural abilities na dapat naming kunin. Natural lang na gamitin namin sila para sa mas mataas na layunin. Walang mas mataas na layunin sa pagkakamatay ng mga innocent? Sagot ko. Ikaw, sabi ni Kuya Nestor. Tumingala sa akin. Ikaw ang naging rason kung bakit nasira ang lahat ng plano namin. Ikaw ang unang mamatay. Lumipad si Kuya Nestor sa hangin at lumusob sa akin. Pero si Kael ay lumukso at humarang sa kanya. Nakipaglaban ang dalawa sa mid-air. Pero makikita na mas malakas si Kuya Nestor. Ang kanyang enhanced powers ay sobrang taas na kahit si Kyle na nasa full tikbalang form ay nahihirapan. Ligaya! Sigaw ni Kyle habang nakikipaglaban. Tulungan mo si Bituin na ma-activate ang anting-anting. Lumapit ako kay Bituin. Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan ng 3 elements. Sagot ni Bituin. Una, ang blood ng isang taong walang supernatural abilities, pero may pure heart. Pangalawa, ang tears ng isang creature na naging purified. Pangatlo, ang breath ng isang tikbalang na willing mag-sacrifice para sa iba. Naintindihan ko na ang 3 elements na iyon. Ako ang representative ng unang element. Walang supernatural abilities, pero may pure heart dahil sa pagmamahal ko kay Bituin. Ang mga purified spirits ay pwedeng mag-provide ng pangalawang element. Si Kyle ay ang 3rd element. Pero paano natin makukuha ang lahat ng iyon habang nakikipaglaban si Kyle? Tanong ko. Kailangan nating mag-coordinate, sagot ni Bituin. Pero una, kailangan nating protektahan ang 2 rescued captives. Tumingin kami sa babae mula sa Mindanao at sa lalaki mula sa Luzon. Sila ay nag-hide sa likod ng mga stones, pero makikita na takot pa rin sila. Kayo, sabi ni Bituin sa mga purified spirits. Protektahan ninyo ang 2 iyon. Huwag ninyong hayaang makalapit si Kuya Nestor sa kanila. Sumunod ang mga spirits. Umikot sila sa paligid ng 2 captives at gumawa ng protective barrier. Sa gitna ng aerial battle, nahulog si Kael sa lupa. May mga malaking sugat siya at nakikita na nahihirapan na siya. Kael! Sigaw ko. Okay lang ako, sagot niya. Pero makikita na hindi totoo iyon. Pero kailangan nating bilisan. Hindi ko siya makayang pigilan ng matagal pa. Lumapit si Kuya Nestor sa amin na nakangiti ng masama. Sapat na ang paglalaro, sabi niya. Ngayon ay kukuhanin ko na ang mga kailangan ko. Lumusob siya kay Bituin, pero nakiharang ako. Ginagamit ko ang protection magic na itinuro sa akin ni Tatay Amado para gumawa ng shield. Pero ang claws ni Kuya Nestor ay sobrang powerful na nakrack ang shield ko. Nahulog ako sa lupa at may malaking sugat sa aking braso. Ate Ligaya, sigaw ni Bituin. Nakita niya ang dugo na lumabas sa aking sugat. Ito ang blood na kailangan natin para sa anting-anting, bulong niya. Hinawakan niya ang anting-anting at inilapit sa dugo na nanggagaling sa aking sugat. Biglang nag-glow ang anting-anting ng malakas na gold light. Una down, 2 pa, sabi ni Bituin. Ngayon ay kailangan namin ng tears ng isang purified spirit. Lumapit siya sa mga spirits na nagprotekta sa 2 captives. Mga kapatid, sabi ni Bituin, kailangan namin ng inyong tulong para sa final spell. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ng mga spirits. Kailangan namin ng tears ng isa sa inyo. Pero mga spirits kami, sagot nila. Hindi kami umiiyak tulad ng mga tao. Horsobyar, pero pwede kayong mag-produce ng spiritual essence na katumbas ng tears, sabi ni Bituin. Kapag nag-concentrate kayo sa lahat ng pain na naranasan ninyo noong corrupted pa kayo, at pagkatapos ay sa joy na naranasan ninyo noong na-purify kayo, maglalabas kayo ng spiritual essence. Gumawa ng circle ang mga spirits at nagsimula nilang ginagawa ang sinabi ni Bituin. Unti-unting lumabas ang mga droplets ng glowing liquid mula sa kanila. Nakuha ni Bituin ang mga droplets at inilagay sa anting-anting. Ngayon ay mas lalo pang lumakas ang glow nito. 2 down, 1 pa, sabi niya.
Ang third element ay ang breath ni Kyle. Pero si Kyle ay patuloy na nakikipaglaban kay Kuya Nestor. "Kyle!" sigaw ni Bituin. "Kailangan namin ng breath mo para sa anting-anting." "Paano?" sigaw ni Kyle habang umiiwas sa claws ni Kuya Nestor. "Kailangan mong mag-concentrate sa reason kung bakit ka willing mag-sacrifice para sa amin. At pagkatapos ay mag-breathe sa direksyon ng anting-anting." Ginawa ni Kyle ang sinabi ni Bituin. Sa gitna ng pakikipaglaban, nag-concentrate siya sa lahat ng dahilan kung bakit niya kami pinili na protektahan. Ang pagmamahal niya kay Bituin, ang respect niya sa akin bilang guardian ni Bituin, at ang desire niya na protektahan ang innocent. Pagkatapos, nag-breathe siya ng malakas sa direksyon ng anting-anting. Ang hangin na galing sa kanya ay may gold na glow, at noong tumama ito sa anting-anting, naging sobrang liwanag ang buong ritual site. "Complete na!" sigaw ni Bituin. "Handa na ang ultimate spell." Pero si Kuya Nestor ay nakita na ang ginagawa namin. Imbis na magpatuloy sa pakikipaglaban kay Kyle, lumusob siya directly kay Bituin. "Hindi ko hahayaan na gamitin mo iyan," sigaw niya. Pero huli na siya. Hawak ni Bituin ang fully activated na anting-anting at nagsimula na siya sa ultimate spell. Ang kanyang boses ay naging powerful at echoing, parang nanggagaling sa maraming dimension. Mga ancient spirits ng bundok, ng dagat, ng hangin, ng lupa, sabi niya. "Darating sa akin ang inyong power para sa final battle laban sa kadiliman." Ang buong ritual site ay naging parang center ng supernatural storm. Ang hangin ay umiikot sa paligid namin, ang lupa ay nanginginig, at ang sky ay nagpapalit-palit ng kulay. "Kuya Nestor," sabi ni Bituin sa powerful na boses, "bilang enhanced na aswang na gumamit ng dark magic para manakit ng innocent, kinokondemna ka ng kalikasan." Biglang lumabas ang malaking beam ng gold light mula sa anting-anting, tumungo directly kay Kuya Nestor. Pero hindi ito simpleng light. Kasama nito ang power ng lahat ng elements ng kalikasan. Nauntog si Kuya Nestor ng beam. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas, pero hindi sigaw ng galit, sigaw ng sakit na spiritual. "Hindi," sigaw niya. "Hindi ninyo ako pwedeng talunin. Ako ay protected ng Order of the Dark Moon." Pero ang beam ay patuloy na tumama sa kanya. Unti-unting nawala ang kanyang enhanced form. Ang kanyang 12-foot na height ay bumalik sa normal. Ang kanyang pakpak ay naglaho. Ang kanyang claws ay naging normal na daliri. Sa wakas, bumalik siya sa human form. Pero ngayon ay matanda na at weak. Ang dark magic na nag-enhance sa kanya ay nawala na, sabi ng mga spirits. Ngayon ay ordinaryong matanda na lang siya. Pero habang nag-celebrate kami, nakita ko si Bituin na nahuhulog sa lupa. "Bituin!" sigaw ko at lumapit sa kanya. Nakita ko sa kanyang mga mata na may pagbabago. Ang gold glow ay wala na at parang naging normal na tao na siya. "Ate Ligaya," bulong niya ng mahina. "Feeling ko ay nawala na ang aking connection sa mga spirits." Naiyak ako. Ang sinabi ni Tatay Amado ay totoo. Ang paggamit ng ultimate power ng anting-anting ay nagresulta sa pagkawala ng supernatural abilities ni Bituin. "Hindi na ako nakakarinig sa mga boses ng mga spirits," tuloy niya. "Parang normal na tao na lang ako ngayon." "Okay lang yan, anak," sabi ko habang niyayakap siya. "Ang importante ay ligtas na tayo lahat." Lumapit si Kael sa amin. May mga sugat pa rin siya, pero okay na siya. "Tapos na ba?" tanong niya. "Tapos na," sagot ko. Si Kuya Nestor ay normal na tao na lang ngayon. Si Aling Dolor ay wala ng power, at ang Order of the Dark Moon ay na-destroy na ang power source. Lumapit sa amin ang dalawang rescued captives, ang babae mula sa Mindanao at ang lalaki mula sa Luzon. "Salamat sa pagligtas sa amin," sabi ng babae. "Ano ang pwede naming gawin para sa inyo?" "Wala," sagot ni Bituin. "Ang importante ay ligtas na kayo, pero kailangan ninyong mag-ingat," sabi ng lalaki. "Baka may ibang members pa ng order na mag-retaliate." "Hindi na," sabi ng mga purified spirits. Ang ritual na ginawa ni Bituin ay nag-send ng signal sa lahat ng supernatural forces sa Pilipinas. Lahat ng dark magic groups ay naging aware na may powerful na protector ngayon ang mga taong may supernatural abilities. "Ibig sabihin, hindi na kami target?" tanong ng babae. "Hindi na," sagot ng mga spirits. "Pero kailangan pa rin ninyong mag-ingat at huwag gumamit ng abilities ninyo para sa masama." Pagkaliwanag sa lahat, bumalik na kami sa baryo.
Ang journey ay mas malinaw ngayon dahil ang phoenix na ginamit ni Between para makarating sa ritual site ay nag-o-offer na i-transport kaming lahat. Pagkabalik namin sa baryo, nakita namin na may mga tao na nag-aantay sa amin, kasama si Manang Rosing, at makikita sa kanilang mga mukha na nag-aaalala sila. "Ligaya, Between," sigaw ni Manang Rosing. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Kumusta po ang baryo?" tanong ko. Noong nawala si Aling Dolor at si Kuya Nestor, ang mga taong kasama nila ay umalis din, sagot ni Manang Rosing. "Ngayon ay peaceful na ulit ang baryo. At ang mga hayop na nawala?" tanong ni Between. "Bumalik na sila. Parang bigla lang silang naglaho, tapos biglang bumalik. Mga manok, baboy, kalabaw, lahat ay bumalik sa kanilang mga owner. Umuwi kami sa aming kubo. Ang feeling ng home ay sobrang overwhelming after ng lahat ng nangyari. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, dumating si Tatay Amado. Nakangiti siya at may dala siyang mga gifts. "Mga anak," sabi niya, "congratulations sa successful mission." "Tatay Amado," sabi ni Between, "nawala na ang aking supernatural abilities." "Alam ko," sagot ni Tatay Amado. "Pero huwag kang malungkot. May ibang paraan para ma-restore ang abilities mo." "Ano po?" tanong ni Between. "Hindi ngayon," sagot ni Tatay Amado. "Pero sa future, kapag naging ready ka na, pwede kitang turuan ng ibang way para ma-reconnect sa mga spirits. Mas mahina nga lang kaysa sa original abilities mo, pero enough para sa normal na buhay." Nakangiti si Between. "Salamat, Tatay Amado." "At ikaw, Kael," sabi ni Tatay Amado. "Ano ang plano mo ngayon?" "Gusto ko pong manatili dito sa baryo," sagot ni Kael. "Kung okay lang kay Ligaya at Between." "Siyempre, okay lang," sagot ko. "Naging parte ka na ng aming pamilya." Tumingin si Kael kay Between. "Between, may tanong ako sa'yo." "Ano?" tanong ni Between. "Ngayon natapos na ang lahat ng panganib, pwede ba kita ligawan?" Namula si Between at tumawa. "Hindi ko alam kung paano yan. Hindi pa ako nagka-boyfriend. Turuan kita," sabi ko. Tumawa din. Ang mga sumunod na buwan ay naging peaceful sa baryo. Bumalik kami sa normal na routine. Nagtitinda ng luya sa palengke, nag-aalaga sa bahay, at nag-enjoy sa simple na buhay. Si Kael ay naging official na member ng aming pamilya. Naging boyfriend niya si Between, at nakikita ko sa kanilang dalawa na tunay na love ang meron sila. Si Between ay natuto na mag-enjoy sa normal na buhay. Kahit nawala na ang kanyang supernatural abilities, masaya pa rin siya. Mas naging normal ang kanyang relationship sa mga tao sa baryo. Si Tatay Amado ay nag-offer na mag-establish ng small healing practice sa baryo para may backup kung may emergency. Tinanggap namin ang offer at ngayon ay may small clinic kami sa tabi ng aming kubo. Ang dalawang rescued captives, ang babae mula sa Mindanao at ang lalaki mula sa Luzon, ay naging regular visitors namin. Naging mga kaibigan namin sila. At minsan ay tumutulong sila sa aming luya business. Si Aling Dolor ay nawala mula sa baryo. Ang mga tao ay nagsasabi na nakita siya sa ibang lugar, pero hindi na siya bumabalik sa amin. Wala na rin siyang supernatural powers, so normal na matanda na lang siya ngayon. Si Kuya Nestor ay naging peaceful na matanda. Minsan ay nakikita namin siya sa palengke, pero hindi na siya nanggugulo. Parang nawala na sa kanya ang lahat ng memory tungkol sa kanyang pagiging aswang. Isang araw, habang nagtitinda kami ni Between sa palengke, lumapit sa amin si Kael. "May good news ako," sabi niya. "Ano?" tanong ni Between. "Nag-propose sa akin si Tatay Amado na maging official na protektor ng baryo. Ang ibig sabihin, magiging work ko na ang pagpatrol sa paligid para siguruhing walang supernatural threats." "Wow," sabi ko. "Ibig sabihin, may steady job ka na." "Oo, at may steady income din. Kaya pwede na akong mag-propose kay Between." Napatawa si Between. "Hindi mo pa nga ako naliligaw ng maayos? Magpo-propose ka na agad?" "Ha ha ha," tawa ni Kael. "Tinuturuan mo nga ako kung paano magligaw." Nakikita ko sa kanilang dalawa na masaya sila. After ng lahat ng pinagdaanan namin, deserve nila ang happiness na ito. Sa gabi, habang nagdi-dinner kami, nag-share si Between ng isang revelation. "Ate Ligaya," sabi niya, "kahit nawala na ang supernatural abilities ko, masaya pa rin ako." "Bakit?" tanong ko. "Dahil natuto kong mag-appreciate ng simple things.
Ang pagiging normal na tao ay hindi masama. May mga happiness din dito na hindi ko na-experience noon dahil lagi akong occupied sa mga supernatural responsibilities. Nakangiti ako. At least hindi ka na nag-aalala sa mga spirits na nagtatok sa iyo nang hindi mo gusto. Oo, tawa ni Bituin. Ngayon ay mas peaceful ang utak ko. Ang aming luya business ay nag-prosper din. Dahil nawala na ang mga supernatural threats sa baryo, mas maraming customers ang pumupunta sa palengke. At dahil kilala na kaming mga heroes ng baryo, mas maraming tao ang bumibili sa amin. Si Kael ay naging popular din sa mga tao. Kahit alam nilang tikba lang siya, hindi na sila natatakot sa kanya dahil nakita nila kung gaano siya ka-helpful sa baryo. Minsan, dumadating si Tatay Amado para mag-check up sa amin at mag-share ng mga news tungkol sa supernatural world. Ang Order of the Dark Moon ay completely na-disband na, sabi niya sa amin noong isang visit. Lahat ng members nila ay nawala na ang powers. At ang headquarters nila ay naging normal na building na lang. Good, sabi ni Kyle. Ibig sabihin, wala na tayong major threats. Sa ngayon, wala. Sagot ni Tatay Amado. Pero kailangan pa rin nating maging alert. May ibang groups pa rin na pwedeng mag-emerge sa future. Pero ready na tayo, sabi ni Between. May protector na tayo sa baryo. May healing practice na tayo. At may strong community na tayo. Tama si Between. Sa loob ng lahat ng nangyari, natuto kaming maging mas united bilang community. Ngayon, 1 taon after ng incident, masasabi kong naging better ang aming buhay. Hindi lang dahil nawala na ang mga threats, kundi dahil natuto kaming mag-appreciate ng mga simple joys sa buhay. Ang aming kubo ay naging center ng activity sa baryo. Ang mga tao ay pumupunta dito para sa medical consultation kay Tatay Amado, para bumili ng luya sa amin, o para makipag-usap lang kay Kael tungkol sa security ng baryo. Si Bituin ay naging mas sosyal. Dati ay mahiyain siya dahil sa kanyang kapansanan at dahil sa kanyang supernatural abilities. Pero ngayon ay mas comfortable na siya sa pakikipag-interact sa mga tao. Si Kyle ay naging integral part ng community. Ang mga bata sa baryo ay love na love siya at minsan ay hinihiling nila na mag-transform siya sa tikbalang form para makita nila. Ako naman ay naging mas confident sa sarili ko. Natuto kong gamitin ang protection magic na itinuro sa akin ni Tatay Amado at ngayon ay tumutulong din ako sa healing practice. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng adventures at dangers na naranasan namin, nakamit namin ang peace na matagal namin pinagnanasa. Ang luya naming binebenta ay hindi lang ordinary na luya. Ito ay symbol ng aming journey, mula sa pagkakaroon ng supernatural threats hanggang sa pag-overcome sa mga challenges at sa wakas ay ang pagkakamit ng simple happiness. Bawat araw ay bagong simula para sa amin. Walang mga spirits na nagbabala, walang mga aswang na umaatake, walang mga dark magic groups na nagbabanta. Simpleng buhay na puno ng pagmamahal, friendship, at community. At sa gabi, habang nakikita ko si Between at si Kael na nag-uusap sa labas ng kubo, habang si Tatay Amado ay nag-a-arrange ng mga herbs para sa susunod na araw, naisip ko na ito na siguro ang definition ng tunay na happiness. Hindi mo kailangan ng supernatural powers para maging masaya. Hindi mo kailangan ng adventures para ma-feel na meaningful ang buhay mo. Minsan, ang simple na pagkakaroon ng mga taong mahal mo, ng work na nag-i-enjoy ka, at ng community na sumusuporta sa iyo ay sapat na para sa isang fulfilling na buhay. At sa aming case, ang pagtitinda ng luya, na dati ay ginagawa lang namin para sa survival, ay naging symbol ng aming unity at resilience. Bawat kilogram ng luya na nabenta namin ay reminder ng journey na pinagdaanan namin para makamit ang peace na mayroon namin ngayon. Salamat sa lahat ng nangyari. Natuto akong pahalagahan ang mga simple moments, ang breakfast na kasama ang pamilya, ang tawanan sa palengke, ang quiet evening sa kubo. Lahat ng ito ay mga treasures na hindi mo makukuha kahit saan. If you enjoyed this story, please like, subscribe, and comment below what you think about Bituin, Kyle, and Ligaya's journey.